Si Duke Chon ay isang masipag na detektive na biglang dinukot ang kanyang batang anak na babae. Sa pagsisikap niyang iligtas ito, nasangkot siya sa isang mapanganib na kaso na may kinalaman sa human cloning. Isang makapangyarihang sabuatan, at 3 lalaking magkamukhang magkamukha, ngunit magkakaiba ang personalidad at motibo. Habang nakikipagkarera si Duke Chon laban sa oras, unti-unting nabubunyag ang katotohanan sa likod ng mga clone at ng mga taong kumokontrol sa kanila. Na humahantong sa mga nakakagulat na baluktot ng pangyayari, pagtataksil, at mabibigat na emosyonal na revelasyon. What's up guys, Movie Recap Tagalog here. Ngayon ay ibubuod natin ang isang Korean drama na pinamagatang Duel. Ipinalabas ito noong 2017, kaya sit back, relax at mag-enjoy sa panonood. Nagsisimula ang lahat ng dukutin ang anak ni Duke Chon. Humingi ang mga kidnapper ng 500 milyong won bilang ransom. Ang tanging natitirang kamag-anak ni Duke Chon ay ang kanyang anak. Bukod pa rito, ang kawawang si Ju-ae ay dumaranas ng malubhang cancer. Ilang araw bago yon, katatapos lamang ni Ju-ae ng stem cell treatment. Dahil dito, nagawa ni Duke Chon na maiuwi ang kanyang anak mula sa Brace Hospital. Ngunit pauwi na sila nang biglang huminto ang sasakyan. Agad napansin ng nurse na may kakaiba. Bago pa siya makasigaw, tinurukan siya ng salarin ng pampatulog. Pagkatapos, binuksan ng lalaking nakamaskara ang trunk at tinarget si Ju-ae. Agad na sinupil ni Duke Chon ang salarin. Sa gitna ng pagtutunggali, nagawa ni Duke Chon na tanggalin ang sombrero at maskara ng lalaki. Kasabay nito, aksidente niyang nasugatan ang kamay ng lalaki. Ngunit sa puntong iyon, pagod na si Duke Chon at wala siyang nagawa kundi ang walang magawa na panoorin ang pagkakadukot sa kanyang anak. Balik sa kasalukuyan. Sa harap ng panganib na kinahaharap ng kanyang anak, hindi na natiling kalmado si Duke Chon. Matapos ang isang habulan, nahuli niya ang kidnapper. Hindi niya kailanman makakalimutan ang mukhang iyon. Bukod dito, sugatan ang kamay ng lalaki. Ngunit nang salakayin ni Duke Chon ang kidnapper, ang binata ay umiyak lamang at nagmakaawang tumigil siya. Iginigit nitong wala siyang alam at hindi siya kailanman nangidnap ng sinuman. Ang mahina niyang anyo ay tila hindi tugma sa sitwasyon. Ngunit tiyak si Duke Chon na ang mukhang iyon ang sa kidnapper. Sa tindi ng galit, binunot ni Duke Chon ang kanyang baril at balak barilin ang lalaki. Ngunit bigla niyang napansin, sa di kalayuan, ang isa pang binata na kaparehong-kapareho ng mukha. Nakatayo ito roon, nakatitig at may mapanghamong ngiti. Kahit si Sung Jun ay hindi makapaniwala na may taong kamukhang kamukha niya. Pinaghinalaan ni Duke Chon na kambal sila, kaya pinusasan niya si Sung Jun at hinabol ang isa pang suspect. Sinira pa niya ang isang bintana para makahabol. Gayunman, tuluyan pa rin niyang nawala ang bakas ng suspect. Sinundan ito ng kanyang mga tauhan hanggang doon sa tulong ng GPS. Inatasan ni Duke Chon ang kanyang mga tauhan na hulihin ang suspect, habang siya naman ay bumalik kay Sung Jun upang magtanong. Ngunit patuloy lamang na umiling si Sung Jun, sinasabing wala siyang alam. Sa puntong iyon, nanginginig na inilabas ni Duke Chon ang kanyang telepono. Nakiusap siya kay Sung Jun na tawagan ang kanyang kasabwat at ipasabi na pakawalan na ang kanyang anak. Nangako siyang ibibigay ang pera at hindi sila arestuhin. Ngunit tunay na wala talagang maalala si Sung Jun. Ni ang sarili niyang pangalan ay hindi niya maalala. Hindi rin niya alam kung ang isa pa ay kanyang kambal. Sa biyahe pabalik sa presinto, sinubukan ni Sung Jun na ipaliwanag na may amnesia siya. Ang tanging naaalala niya ay isang papel na may pangalan ni Duke Chon na ibinigay sa kanya ng isang pulubi. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng pulis. Para sa kanila, natural lamang na itanggi ng isang suspect ang kanyang kasalanan. Nang mapagtantong walang silbi ang kanyang paliwanag, padalos-dalos na sinakal ni Sung Jun ang pulis na nagmamaneho. Nawala ng kontrol ang sasakyan at lumiko-liko. Sinubukan ni Duke Chon na kunin ang manibela. Bumangga ang kotse sa isang tindahan sa gilid ng kalsada. Sinamantala ang kaguluhan, bumaba si Sung Jun at tumakas. Kahit sugatan, hinabol pa rin siya ni Duke Chon. Pumasok ang dalawa sa isang gusali ng apartment at umakyat sa hagdan patungong rooftop. Tumayo si Sung Jun sa gilid ng rehas, tila handang tumalon. Sinubukan niyang ipaliwanag kay Duke Chon na wala talaga siyang maalala at hindi siya ang nangidnap. Siyempre, hindi naniwala si Duke Chon. Mariin niyang itinutok ang baril kay Sung Jun. Pagkaraan nito, biglang nanghina ang katawan ni Sung Jun at napahandusay paatras. Ngunit nagawa ni Duke Chon na hawakan ang kanyang kwelyo. Paulit-ulit na itinanggi ni Sung Jun ang pagdukot sa anak ni Duke Chon. Gayunman, hawak niya noon ang hairclip ni Ju-ae na lalo pang nagpasiklab ng galit ni Duke Chon. Itinutok niya ang baril sa ulo ni Sung Jun. Walang magawa, ikinuwento ni Sung Jun ang kanyang mga alaala mula 2 araw na ang nakalipas. Nagising siya sa isang hindi pamilyar na lugar, blanko ang isipan. Sa ikalawang pagmulat niya, may taong nagsiksik ng isang papel sa kanyang kamay. Pagkatapos, may humila sa kanya papunta sa isang bus. Iyon lamang ang naalala niya. Nang maalala ito, napaiyak si Sung Jun at tumingin kay Duke Chon na may puno ng paghihirap na mga mata. Sa sandaling iyon, naalala ni Duke Chon ang mapuot na ngiti ng isa pang lalaki. Iisang mukha, ngunit ganap na magkaibang ekspresyon. Sa wakas, ibinaba ni Duke Chon ang kanyang baril. Inihatid niya si Sung Jun sa presinto para sa karagdagang investigasyon. Si Duke Chon ang mismong nakahuli kay Sung Jun, ngunit walang hiya na inangkin ni Prosecutor Choi ang lahat ng kredito. Hiniling niya sa pulisya na tumigil na sa pakikialam sa kaso at ipasa na ang lahat ng mga dokumento sa prosekusyon. Kahit hindi siya sang-ayon, wala nang nagawa si Duke Chon, kundi ipaalam kay Prosecutor Choi na may isang kamukha pa rin ni Sung Jun na patuloy na nagtatago, at ang taong iyon ang tunay na dumukot sa anak ni Duke Chon. Pagkatapos nito, dinala si Sung Jun para sa DNA testing. Ipinaalam ni Prosecutor Choi kay Sung Jun na ang ambulansyang pinagkitaan kay Ju-ae ay may bakas ng dugo ng suspect.
Bukod dito, natagpuan din ang mga fingerprint ni Sungjun sa hiringgilya. Dahil dito, sinabi niyang malapit na silang magkaroon ng sapat na ebidensya upang mahatulan siya. Ngunit lumabas sa resulta ng fingerprint test na si Sungjun ay isang hindi kilalang tao. Kinaumagahan, dumating ang resulta ng blood test at lumabas na 100% itong tugma sa dugo ni Sungjun. Lubhang nalito si Dukchon dahil kahit nakambal pa sila, imposibleng magkapareho ng 100% ang kanilang DNA. Bukod pa rito, maliban kina Dukchon at Sungjun, walang sinumang nakakita sa paglitaw ng pangalawang Sungjun. Dahil dito, napagpasyahan ng prosekusyon na si Sungjun lamang ang nag-iisang salarin. Nakiusap si Dukchon kay Prosecutor Choi na huwag dalhin sa paglilitis si Sungjun dahil hindi ito ang tunay na may sala. Ngunit binalewala ni Prosecutor Choi ang kanyang pakiusap at iginiit na labis lamang ang pag-aalala ni Dukchon para sa kanyang anak. Sa puntong iyon, kinailangan ng lunukin ni Dukchon ang kanyang dangal at lumuhod upang magmakaawa, umaasang ipagpapaliban ni Prosecutor Choi ang pag-aresto kay Sungjun. Pagkatapos nito, isinailalim si Sungjun sa lie detector test. Nang ipakita sa kanya ang larawan ni Ju-ae, wala siyang ipinakitang anumang reaksyon. Hindi pa niya kailanman nakilala si Ju-ae. Gayunpaman, hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Prosecutor Choi. Nang ipakita ang larawan ng iniksyon, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sungjun. Sa sandaling iyon, naalala niya ang taong nagkulong sa kanya sa laboratorio, isang taong eksaktong kamukha niya. Dalawang lie detector ang parehong nakapagtala ng abnormal na bilis ng puso ni Sungjun. Ito ay naging mabigat na ebidensya laban sa kanya. Labis ang kanyang pagkabigla kaya kinailangan siyang bigyan ng doktor ng pampakalma. Sumang-ayon ang opisyal na namamahala kay Dukchon na may kambal na kapatid si Sungjun dahil napakalakas ng reaksyon nito nang harapin ang sarili niyang imahe. Gayunpaman, nagmamadaling humiling pa rin si Prosecutor Choi ng arrest warrant laban kay Sungjun. Siya ay inihatid palayo at isang hiwalay na pangkat ng pulis ang itinalaga upang bantayan siya. Nagmamadaling pumunta si Dukchon sa istasyon ng pulis upang makausap si Sungjun. Bago siya umalis, narinig niyang sinasabi ng isang opisyal na ang sugat sa kamay ni Sungjun ay sinadyang hiwain ng matalim na kutsilyo at hindi sanhi ng metal mula sa ambulansya. Hindi nagtagal, natagpuan ng pulisya ang bangkay ng isang batang babae sa elementarya sa loob ng isang malalim na gubat. Nang marinig ito ni Dukchon, labis siyang natakot. Sinubukan ng kanyang mga tauhan na pakalmahin ang nag-aalalang kapitan, ngunit nakahina siya nang maluwag nang malaman niyang hindi si Ju-ae ang bangkay. Habang pauwi siya, bigla siyang inatake at nawalan ng malay dahil sa isang misteryosong salarin. Samantala, nagising si Ju-ae sa laboratoryong pinagkulungan noon kay Sungjun. Katabi niya si Sunghwan, isang eksaktong kopya ni Sungjun. Malamig nitong itinurok ang isang hindi kilalang substansya sa kanyang IV drip. Dahan-dahang ipinikit ni Ju-ae ang kanyang mga mata. Sa kabilang panig, dinukot naman si Dukchon ng mga gangster dahil nais nilang pilitin siyang iligtas ang kanilang nakakulong na leader. Matapos siyang pakawalan, binisita ni Dukchon si Sungjun. Sa pagkakataong ito, hindi na siya galit o balisa gaya ng dati. Kalmado niyang ipinahayag ang matinding pananabik niya sa kanyang anak. Nakiusap ang ama kay Sungjun na subukang alalahanin ang kanyang nakaraan upang matulungan siyang mahanap ang kanyang anak. Nauunawaan ni Sungjun ang damdamin ng ama, ngunit sa kasalukuyan ay wala pa rin siyang maalala. Hindi man lang niya alam kung sino siya at nakatakda na siyang ilipat sa ibang bilangguan. Nagkataon namang ang sasakyang naglilipat ng mga bilanggo na sinasakyan ni na Sungjun at ng leader na si Manchon ay mahigpit na sinusundan ng mga tauhan ni Manchon na nagbabalak agawin ang sasakyan. Hindi inaasahan, nasangkot din si Dukchon sa pangyayaring ito. Lumalabas na may kasunduan pala sina Dukchon at Sungjun. Kung tutulungan ni Dukchon si Sungjun na makatakas, tutulungan naman siya ni Sungjun na hanapin ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, binilisan ni Dukchon ang takbo ng sasakyan at biglang lumiko, tinahak ang kabaliktarang direksyon. Dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito, napilitan ang mga sasakyan ng pulisya na umiwas sa magkabilang panig. Nawalan din ng kontrol ang bus at ilang ulit itong gumulong. Lahat ng nasa loob ay nawalan ng malay. Agad na umakyat si Dukchon sa bus upang ilabas si Sungjun. Mabilis na dumating ang mga tauhan ni Manchon upang iligtas ang kanilang leader. Isinakay ni Dukchon si Sungjun sa sasakyan at hinimok ang mga tauhan ni Manchon na magmadali. Ngunit nagising ang isang pulis at binaril ang isa sa mga tauhan ni Manchon na malubhang nasugatan. Wala nang ibang pagpipilian si Dukchon kundi ang mabilis na tumakas. Dahil dito, nagkaroon siya ng alitan kay Manchon. Ibinigay ni Dukchon kay Sungjun ang susi upang siya mismo ang magtanggal ng posa sa kanyang mga kamay. Mahigpit ang habulan ng mga sasakyan ng pulisya. Kahit gaano kabilis ang patakbo ni Dukchon, hindi sila makatakas dahil may mga pulis ding nakaabang sa kabilang dulo ng tulay. Wala silang nagawa kundi bumaba ng sasakyan at sumuko. Ngunit hindi inaasahan, hinila ni Dukchon si Sungjun at tumalon silang dalawa sa ilog. Nang matanggap ni Prosecutor Choi ang balita, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na panatilihing lihim ang pagtakas ng bilanggo na isinagawa ni Dukchon. Malakas ang ulan noong gabing iyon. Nagawa ni Dukchon na hilahin si Sungjun palabas ng pampang. Wala na silang oras para magpahinga at agad nilang ipinagpatuloy ang pagtakas. Hindi nila alam na sinusundan pala ang bawat galaw nila ng dalawang tauhan ni Sungjun. Patuloy pa rin ang paghahanap ng pulisya. Dahil sa karanasan ni Dukchon at sa lakas ng ulan, nagawa niyang iligtas si Sungjun. Maaga kinabukasan, nagtago sila sa likod ng isang greenhouse at nakaiwas sa paningin ng dalawang nagpapatrolyang pulis. Pagkatapos, binuksan ni Dukchon ang isang lumang sasakyan at pinaandar ito ni Sungjun. Matagumpay silang nakalayo bago pa dumaan ang patrol car. Kumilos si Sungjun ayon sa instinct at hindi niya maunawaan kung paano niya nagawang paandarin ang sasakyan. Dumating sila sa istasyon ng tren sa Busan.
Doon nila nakita ang lalaking pulubi na nagbigay kay Sungjun ng tiket sa tren. Nang makita ng pulubi si Sungjun, biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at takot. Agad siyang tumayo at tumakbo palayo. Sa gitna ng kalsada, biglang inatake sa puso si Sungjun, kaya naiwan si Dukchon na mag-isang humabol sa pulubi. Sa isang eskinita, sa wakas ay nahuli ni Dukchon ang pulubi. Ngunit sa halip na gumamit ng dahas, inanyayahan ni Dukchon ang pulubi na kumain ng masarap na pagkain. Pagod na pagod ang tatlong lalaki, at sabay-sabay silang kumain ng may gana. Matapos maubos ang isang baso ng alak, biglang napaiyak ang pulubi. Ikinuwento niya na napilitan lamang siya ng kanyang mga pinagkakautangan. Ang kondisyon para mabayaran ang kanyang utang ay ibigay niya kay Sungjun ang tiket sa tren. Hindi niya maaaring isiwalat ang pagkakakilanlan ng nagpautang sa kanya dahil kung gagawin niya yon, sasaktan umano ang kanyang anak na babae. Ipinakita ni Dukchon sa pulubi ang larawan ni Ju-ae at taimtim siyang nakiusap na sabihin ang totoo upang mailigtas niya ang kanyang anak. Sa huli, pumayag ang pulubi na isiwalat ang utak sa likod ng lahat. Ang lalaking ito ang pinuno ng isang sindikato ng iligal na bentahan ng mga organs ng bata. Binigyan niya ang pulubi ng pera at inutusan itong ibigay ang tiket kay Sungjun. Ang tanging alam ng pulubi tungkol sa organisasyong ito ay may isang kasapi na tinatawag na Director Baek. Si Sungjun, sa kabila ng kanyang amnesya, ay napakatalino. Nakaisip siya ng paraan upang mahanap si Director Baek. Tinawagan niya ang lahat ng numero ng telepono na nakasulat sa mga pintuan ng pampublikong banyo. Tiyak umanong nag-iwan ng mga numero ang mga kriminal na ito upang makaakit ng mga biktima. Inutusan ni Dukchon ang pulubi na tawagan ang bawat numero upang matukoy ang boses ni Director Baek. Matapos ang ilang bigong pagtatangka, sa wakas ay nakontak nila ang isa sa mga tauhan ni Director Baek. Agad na inilipat ng tauhan ang tawag sa isang kinatawan ng ahensyang nag-imbestiga. Hiningi ni Director Baek ang 10 milyong won kapalit ng kaligtasan ng anak ng pulubi. Nagkunwari ang pulubi na pumayag at sinabing ibibigay niya ang pera kinabukasan. Nang marinig ito, ibinigay ni Director Baek ang bago niyang numero ng telepono upang mas madali silang makapag-usap. Nang makuha ang numero, agad tinawagan ni Dukchon ang kanyang mga tauhan upang humingi ng tulong. Gayunman, hindi sinasadyang nakita ni Prosecutor Choi ang huling tatlong numero ng telepono. Napagtanto niyang ang tawag ay nagmula sa isang pampublikong phone booth sa Busan. Hindi lamang si Dukchon ang naghahanap kay Ju-ae, naroon din ang mamamahayag na si Mireille. Ang dahilan nito ay si Ju-ae ang kauna-unahang batang pasyente na sumailalim sa stem cell therapy. Bukod dito, may iniwang pananaliksik tungkol sa stem cells ang ina ni Mireille bago ito pumanaw. Pinaghinalaan ni Mireille na may kaugnayan sa gamot na ito ang pagkamatay ng kanyang ina. Napansin niya na matapos maturukan si Ju-ae, itinago sa lihim ang lahat ng impormasyon tungkol sa bata. Ang mga ospital na sangkot ay sadyang ikinukubli ang kalagayan ni Ju-ae. Samantala, dumating si Hong-sik at binigyan si Dukchon ng baril para sa sariling depensa, isang tracking device upang masubaybayan ang numero ni Director Baek, at isang sasakyan para sa kanilang kaginhawahan. Nang gabing iyon, lalong lumala ang mga sugat ni Sungjun. Mabuti na lamang at nakatulong ang gamot na dinala ni Hong-sik upang maibsan ang sakit. Mabilis kumilos si Sungjun at mahusay na tinahi ang kanyang sugat na parabang nakasanayan na niya ito. Lubhang ikinagulat ito ni Dukchon. Samantala, alam ni Prosecutor Choi na sinusubaybayan ni Dukchon ang organ tracker at mayroon na rin siyang malinaw na larawan ni Director Baek. Dahil dito, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na subaybayan at arestuhin si Director Baek sa unang pagkakataon. Si Director Baek ay isang mangangalakal ng mga organs ng bata at isa ring tauhan ni Dongwoo. Si Dongwoo naman ay dalubhasa sa paghiwa sa mga bata at pagkuha ng kanilang mga organs. Sa isang madilim na bodega, ikinulong ang mga inosenteng bata at ang kanilang mga buhay ay nakasalalay sa mga desisyon ng mga taong walang konsensya. Sa labas, nag-uunahan sina Dukchon at Prosecutor Choi kung sino ang unang makakahuli sa salarin. Nauna ang sasakyan ni Dukchon na lagpasan ang kay Dongwoo. Matagumpay na nakarating si Dukchon sa lugar kung saan ikinukulong ang mga bata. Abala ang gwardiya sa panonood ng pelikula kaya hindi nito napansin ang dalawang estranghero. Nakakita sina Dukchon at Sungjun ng 6 na basurahan. Ang bumungad sa kanila ay maraming hiringgilya ng pampamanhid at dugo ng mga bata. Nang lumabas ang gwardiya upang umihi, palihim itong inatake ni Dukchon mula sa likuran. Pagkatapos, pinilit niya itong ituro ang daan patungo sa lugar kung saan nakakulong ang mga bata. Ang pamilyar na tanawin sa silid ay nagbalik ng mga alaala ng laboratorio. Naghanap si Dukchon sa paligid ngunit hindi niya makita ang kanyang anak. Dahil dito, nawalan siya ng kontrol at mariing pinilit ang gwardiya na magsabi ng totoo. Sinabi ng gwardiya na dinala ni Dongwoo ang anak ni Dukchon. Agad nagtungo si Dukchon sa opisina ni Director Baek. Itinutok niya ang baril sa ulo nito at inutusan siyang ipakita kung saan isasagawa ang pagkuha ng mga organs. Nang makita ni Director Baek na tila handa nang pumutok ang baril, takot nitong isiniwalat ang kinaroroonan ni Dongwoo. Habang papunta roon, biglang huminto si Dukchon at itinutok ang baril kay Sungjun. Pinaghinalaan niya na maaaring isa si Sungjun sa kanilang mga kalaban dahil alam nito kung paano sila subaybayan gamit ang mga numero ng telepono at napakahusay din nitong magtahi ng mga sugat. Sa katunayan, nagsisimula na ring pagdudahan ni Sungjun ang kanyang sarili, ngunit wala siyang maalala. Nakiusap siya kay Dukchon na kumalma dahil ang pinakamahalaga sa ngayon ay mailigtas ang buhay ni Ju-ae. Pagkatapos nito, dumating sila sa tirahan ni Dongwoo. Naramdaman ni Dongwoo ang panganib kaya agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan at tumakas. Hinabol siya ni Dukchon, ngunit sa isang sangandaan ay nagkamali siya ng liko at nawala sa paningin si Dongwoo. Inakala ni Dongwoo na nakatakas na siya, ngunit hindi inaasahan, aksidente niyang nabangga ang kanyang sasakyan sa isang poste ng ilaw.
Pagdating nina Dukchon at Sungjun, wala na si Dongwoo. Binuksan nila ang trunk at doon nila nadiskubring ang bata ay anak ng pulubi. Dahil dito, nakarating agad sa lugar si Prosecutor Choi. Pagkatapos, naglunsad ang pulisya ng operasyon upang iligtas ang natitirang mga bata. Sa panahong iyon, bihag si Dongwoo ni Sunghon. Tinanong ni Sunghon si Dongwoo tungkol sa isang listahan ng mga taong kabilang sa isang grupo, ngunit wala siyang alam. Nang mapagtantong wala ng silbi si Dongwoo, nagpakawala si Sunghon ng isang nakakatakot na ngiti. Sinundan ni Sungjun ang bakas ng dugo patungo sa isang abandonadong bahay at doon niya natagpuan si Dongwoo na sinasakal. Halos wala ng hininga, sinubukan ni Sungjun na luwagan ang kawad upang iligtas si Dongwoo, ngunit sa sandaling iyon ay napansin niya ang kanyang kamukha sa di kalayuan. Lumapit si Sunghon at hinarap si Sungjun. Ipinahayag niyang nararapat lang mamatay si Dongwoo at wala ng dahilan para iligtas pa ito. Pagkatapos ay mas hinigpitan ni Sunghon ang kapit sa lubid. Sumugod si Sungjun upang pigilan siya, ngunit wala siyang laban kay Sunghon. Agad siyang binugbog ng walang awa. Nang masiguro ni Sunghon na tumigil na sa paghinga si Dongwoo, saka lamang siya huminto. Tiningnan niya si Sungjun, balak siyang isakdal at idiin sa krimen. Sa labas, naisakay na ni Dukchon sa kotse ang anak ng pulubi. Pagkatapos ay sinundan niya ang bakas ng dugo patungo sa abandonadong silid, ngunit doon siya inambus at nawalan ng malay. Ang umatake sa kanya ay ang tunay na Director Baek. Samantala, sa ibang lugar, labis na naguguluhan ang pulubi habang kaharap ang huwad na Director Baek. Ang taong nag-utos sa pulubi na magbigay ng tiket sa tren kay Sungjun ay iba pala. Sa sandaling yon, itinali na ni Director Baek si Dukchon. Ngumiti si Sunghon kay Sungjun. Samantala, desperadong sumigaw si Dukchon, hinihingi ang kanyang anak. Patuloy namang binubugbog ng malupit si Sungjun ni Sunghon. Nang makita ang kanilang kaawa-awang kalagayan, nakaramdam ng kasiyahan si Sunghon at umalis. Sa labas, dumating si Prosecutor Choi kasama ang kanyang mga tauhan at agad na sinalakay ang loob upang hanapin sila. Ngunit kakaiba, wala roon sina Dukchon at Sungjun. Tanging ang malamig na bangkay ni Dongwoo ang nakahandusay sa sahig. Naiwan na ni Dukchon ang bata sa pangangalaga ng pulisya. Sa puntong ito, matagumpay nang nakatakas sina Dukchon at Sungjun sakay ng isang kotse. Napagtanto ni Dukchon na si Sungjun ang sentro ng lahat, pinatay ng mga taong iyon si Dongwoo at isinabit ang krimen kay Sungjun. Nadamay rin ng hindi sinasadya ang anak ni Dukchon. Nakuha ng prosekusyon ang resulta ng forensic examination. Ang mga fingerprints sa lubid na ginamit sa pagsakal ay tumugma sa kidnapper. Lalong bumigat ang kaso laban kay Sungjun at itinuring na kasabwat si Dukchon. Pagbalik ni Prosecutor Choi sa kanyang opisina, nakatanggap siya ng liham na nagbabanta ng pagpatay mula kay Sunghon. Sa liham, hinamon siya ni Sunghon kung kaya ba niyang pigilan ang susunod na pagpatay. Lalong pinainit nito ang ego ng babaeng prosecutor. Agad niyang inutusan ang paglilipat ng dalawa sa mga tauhan ni Dukchon sa tanggapan ng prosekusyon upang madali niyang masubaybayan ang mga ito at matunton ang kinaroroonan ni Dukchon. Napilitan si Hansik na patayin ang kanyang telepono habang kaharap si Prosecutor Choi, kaya hindi siya makontak ni Dukchon. Sa loob ng kotse, sumasakit ang dibdib ni Sungjun. Kasabay nito, sa bahay, sumasakit din ang puso ni Sunghon. Ang tahol ng mga aso sa paligid ay nagpaalala kay Sungjun ng isang nakakatakot na alaala. Agad niyang ibinahagi kay Dukchon ang impormasyon tungkol sa dogfighting camp. Nagpasya silang imbestigahan ang mga dogfighting camp. Pagkatapos nito, nakontak ni Dukchon si Hansik at inanunsyo na ang susunod na target ng kidnapper ay isang lalaking nagngangalang Taichon. Hindi kay Sungjun ang mga fingerprint na natagpuan sa pinangyarihan. Kailangan ni Dukchon ang ganap na tiwala at suporta ng kanyang mga tauhan. Sa sandaling iyon, halos mabaliw na si Hansik. Hindi niya maintindihan kung bakit tinatakpan ng kanyang kapitan ang isang kriminal. Gayunpaman, pumayag pa rin siyang tulungan si Dukchon sa pag-imbestiga sa dogfighting camp. Hindi niya alam na naririnig pala ng mga tauhan ni Prosecutor Choi ang buong usapan. Sa kabilang panig, iniimbestigahan din ni Mireille ang isang lalaking nagngangalang Taichon. Nakilahok daw ito noon sa mga stem at cell experiments kasama ang kanyang ina. Ngunit nang maghanap siya ng impormasyon, lumabas na ang dalawang taong may pangalang Taichon ay kapwa patay na. Kasabay nito, nalaman din ni Prosecutor Choi na si Taichon ay sangkot sa illegal na dogfighting, kaya't inaresto at ikinulong si Taichon. Sa loob ng kulungan, namatay siya dahil sa biglaang atake sa puso. Gayunpaman, may nakababatang kapatid pa si Taichon na nagngangalang Taiho na dating nagbebenta ng dog food. Sa tulong ng kanyang kasamahan na si Mireille, nakuha ang tirahan ni Taiho. Hindi lamang siya ang nakakaalam nito, nalaman din ito ni Dukchon sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan. Binalak din ni Dukchon na puntahan ang lugar upang mag-imbestiga. Naunang dumating si Mireille, ngunit tumanggi si Taiho na makipagkita sa kanya. Gayunpaman, nang banggitin ni Mireille ang pangalan ng kanyang ina, nagbago ang isip ni Taiho. Ilang sandali pa, dumating din sina Dukchon at Sungjun. Dahil masama pa rin ang pakiramdam ni Sungjun, si Dukchon lamang ang bumaba ng kotse. Ipinahayag niyang panis na at mabaho ang dog food at kailangan na itong itapon. Matagumpay siyang nakapasok sa bahay. Sa loob, may maliit na pabrika ng dog food kung saan may ilang manggagawa pang patuloy na nagtatrabaho. Kinumpirma ni Taiho na ang kanyang nakatatandang kapatid ang nag-organisa ng mga dogfight, ngunit namatay na ito sa loob ng kulungan. Pagkatapos nito, sinunog na ang bangkay ni Taichon. Bukod doon, wala nang ibang impormasyon si Taiho. Walang magawa si Dukchon kundi ang tumalikod at umalis. Gayunman, habang nag-uusap sila, may napansin si Dukchon na kakaibang kilos mula sa kausap. Paulit-ulit na hinahawakan ni Taiho ang kanyang tainga na para bang may itinatago. Pagdating nila sa sasakyan, agad tinanong ni Dukchon si Sungjun kung may naaalala ba siya tungkol sa tainga nito.
Biglang sumagi sa isipan ni Sungjun ang isang imahe, ang pagkakakagat at pagkakaputol ng umbok ng tainga ni Taichan. Samantala, natuntun naman ni Prosecutor Choi ang dating kakosa ni Taichan sa selda, na sangkot din sa illegal na dogfighting. Sa ilalim ng matinding pamimilit ng babaeng prosecutor, umamin ito na bukod sa mga lugar ng dogfighting na natuklasan na ng pulisya, palihim din silang nag-organisa ng mga laban ng aso sa isang abandonadong universidad sa Wyon. Dagdag pa rito, bukod sa yumao na si Taichan, may isa pang kilalang personalidad sa mundo ng dogfighting, si Taiho. At sa araw na yon, may malaking laban na magaganap sa Wyon. Malaki ang posibilidad na lalahok si Taiho. Ito ang mahalagang impormasyong kailangan ni Prosecutor Choi. Samantala, nakaalis na si Taiho sa pagawaan, hindi ito alam ni Dukchon. Muling ginamit ni Dukchon ang kanyang police badge upang makapasok sa bahay ni Taiho. Tinali niya ang lahat ng naroon upang usisain sila tungkol sa kinaroroonan ni Taiho. Pinaghihinalaan niya na si Taiho ang tunay na Chosi. Alam din ni Dukchon na may illegal na dogfight na magaganap alas 10 ng gabi sa abandonadong Wyon University. Agad siyang nakipag-ugnayan sa dalawa niyang tauhan para humingi ng tulong. Ngunit bago pa sila makaalis, hinarang sila ni Prosecutor Choi na patungo rin sa parehong dogfight. Kinumpiska niya ang mga cellphone ng dalawang pulis, iginiit na ito'y upang maiwasan ang anumang pagkakamali sa operasyon. Napakabilis ng mga pangyayari, wala ng oras ang mga pulis para tawagan ang kanilang kapitan. Umandar na ang sasakyan ng pulisya. Samantala, patungo na rin sa Wyon University ang sasakyan ni Dukchon. Kakaiba, dahil ang file na iniwan ng ina ni Mireille ay naglalaman ng isang larawan ni Sungjun. Lumabas na si Sungjun pala ang nag-orchestrate ng eksperimento. Sina Dukchon at Sungjun ang unang dumating sa lugar ng dogfighting. Nagdala ng pera si Dukchon at nagkunwaring adik sa dogfight, habang nagpanggap naman si Sungjun na kanyang estudyante. Dahil dito, matagumpay silang nakalusot sa tarangkahan at nakapasok sa loob. Daan-daang taong tila nawalan na ng katinuan ang pumapalibot sa kulungan, nanonood sa paglalaban ng dalawang aso, sumisigaw at humahalakhak. Ang kanilang tawa ay tila wala ng bahid ng pagkatao. Ngunit sa sandaling iyon, mas malaking panganib ang nakaamba. Nakilala ng mga tauhan ni Manchon si Dukchon sa gitna ng karamihan. Dahil sa matinding galit at sama ng loob sa pagtalikod ni Dukchon sa kanya, agad inutusan ni Manchon ang kanyang mga tauhan na tugisin ito. Samantala, hinanap ni Mireille si Taichan. Malakas itong tumawa at ibinunyag ang katotohanan, ang ina ni Mireille ay dati niyang personal na nurse. Pagkatapos, inalis niya ang kanyang peluka at ipinakita ang kanyang kalbong ulo. Ilang taon na ang nakalipas, sinaktan siya ng ina ni Mireille, dahilan upang tuluyan siyang mawalan ng pandinig. Ngayon, nagpasya siyang maghiganti sa anak nito. Biglang nakita ni Taichan si Sungjun sa surveillance camera. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na dalhin si Sungjun sa kanyang silid. Lumalabas na marami siyang nalalaman tungkol sa nakaraan ni Sungjun at may malalim siyang galit dito. Hindi niya maunawaan kung bakit, matapos niyang laslasin at tanggalan ng mga organs si Sungjun, buhay pa rin ito. Bukod pa roon, ni hindi man lang ito tumanda sa paglipas ng mga taon. Sa matinding galit, mahigpit na sinakal ni Taichan si Sungjun. Sa sandaling iyon, naalala ni Taichan ang mga panahong siya mismo ang nagsagawa ng mga eksperimento sa katawan ni Sungjun. Si Mireille, na sumisilip sa siwang ng pinto, ay nakilala si Sungjun bilang ang batang doktor sa larawang iniwan ng kanyang ina. Inutusan ni Taichan ang kanyang mga tauhan na itaas ang damit ni Sungjun. Nais niyang tiyakin kung ito nga ang lalaking nilaslas at tinanggalan ng mga organs, at totoo nga. Hindi pa rin maunawaan ni Taichan kung bakit buhay pa rin si Sungjun. Ano man ang dahilan, determinado siyang patayin muli si Sungjun. Sa kanyang matinding galit, ibinuhos niya ang lahat ng puot kay Sungjun na para bang ito ang dahilan ng kanyang miserableng buhay. Nang muntik na niya itong tapusin gamit ang isang pamalo, dumating ang kanyang VIP na bisita. Hindi inaasahan, si Sunghan pala yon, may dala pang 2 baril. Sa dilim, kumislap ang apoy mula sa mga bunganga ng baril, kasabay ng sunod-sunod na putok. Isa-isang bumagsak ang mga tauhan ni Taichan. Nang muling bumukas ang mga ilaw, nakatutok na ang mga baril sa ulo ni Taichan. Si Mireille, na nakakulong sa silid, ay mahigpit na tinakpan ang kanyang bibig, hindi nangangahas gumawa ng kahit anong ingay. Lubos na nagulat si Taichan nang makita ang isang kamukha ni Sungjun. Inusisa ni Sunghan si Taichan tungkol sa listahan ng mga taong kanyang pinoprotektahan. Wala nang nagawa si Taichan kundi ibigay ang listahan na naglalaman ng 5 pangalan. Nang makuha ang kanyang pakay, walang pag-aalinlangan na binaril at pinatay ni Sunghan ang kanyang kalaban. Sa labas ng arena ng dogfighting, napansin ni Dukchon na dumating na ang mga tauhan ni Manchon. Dahil dito, napilitan siyang magtago sa likod ng isang tumpok ng mga bariles. Ilang sandali pa, dumating din ang mga tauhan ni Prosecutor Choi. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa panig ng mga prosecutor upang kontrolin ang sitwasyon. Biglang nahulog ang katawan ni Taichan mula sa itaas na palapag na nagdulot ng matinding gulo at sindak sa lahat ng naroon. Mula sa itaas, sinadyang ipakita ni Sunghan ang kanyang mukha kay Prosecutor Choi upang ipagkamali siya kay Sungjun. Nadiskubre si Dukchon ng babaeng prosecutor at ng mga tauhan ni Manchon, kaya wala siyang nagawa kundi tumakas. Samantala, mahigpit na hawak ni Sungjun ang mga dokumento, ayaw bitawan ang mga ito habang tinitiis ang malalakas na sipa ni Sunghan. Sa puntong iyon, ipinaalam ni Sunghan kay Sungjun na nasa bahay niya si Ju-ae, ngunit hindi pa niya ito maaaring palayain. Dahil alam niyang pareho sila ng alaala ni Sungjun, labis siyang nabalisa. Gayunpaman, kailangan na niyang umalis agad sapagkat nahuli na siya ng pulisya. Paparating na rin ang mga prosecutor. Napilitan si Sungjun na tumakbo papasok sa isang nakasarang silid upang magtago kasama si Mireille.
Dahil nasaksihan ni Mireille ang buong pangyayari kung paano pumatay si Sung-hon at isinisi ang krimen kay Sung-jun, nakiusap si Sung-jun sa kanya na magpanggap bilang bihag upang matulungan siyang makatakas sa mga pulis. Samantala sa labas, nakikipaglaban si Duk-chon sa mga tauhan ni Manchon. Tinamaan siya ng taga ang kanyang balikat ng isang babae. Nagpaputok ng baril si Yong-sik upang suportahan ang kapitan, ngunit muntik na niyang mawala ng braso nang may palasong lumipad patungo sa kanya. Mabagsik ang naging sagupaan ng magkabilang panig, ngunit dahil mas marami ang kalaban, mabilis na napasailalim sa alanganing sitwasyon sina Duk-chon at Yong-sik. Nang maglaon, naitumba ni Manchon si Duk-chon at itinukod siya sa lupa. Nakiusap si Duk-chon na huwag muna siyang patayin dahil kailangan pa niyang iligtas ang kanyang anak. Ngunit sa mata ni Manchon, paghihiganti lamang ang umiiral. Sa kabutihang palad, dumating si Suho sa huling sandali upang iligtas si Duk-chon. Hindi inaasahan, sumunod din ang pangkat ng prosekusyon. Napaamo nila ang mga tauhan at pati si Duk-chon. Dahil dito, napilitan si Duk-chon na gamitin ang kanyang mga tauhan bilang bihag upang makatakas. Nang makalayo na sila, pinalaya niya si Yong-sik at tumakas. Nagtago siya sa likod ng isang puno, hinihintay ang pagdating ni Sung-jun. Si Mireille, na gustong malaman ang nakaraan ng kanyang ina, ay sumama rin sa kanila. Masigla niyang inakay ang grupo patungo sa isang ligtas na lugar, kung saan nagbigay siya ng mga gamit medikal upang matahi ni Sung-jun ang mga sugat ni Duk-chon. Nang makatulog na si Duk-chon, ipinakita ni Mireille kay Sung-jun ang isang larawan ng kanyang ina. Ngunit walang maalala si Sung-jun tungkol sa babae, kaya ipinakita naman ni Mireille ang larawan ng isang batang doktor na dating kasama ng kanyang ina. Nagulat si Sung-jun. Naisip niya kung may ikatlong taong kamukhang-kamukha niya o kung siya mismo yon. Sa labas, labis na nabalisa si Duk-chon nang mapansin niyang nawawala ang sipit ng buhok ng kanyang anak. Napilitan si Sung-jun na aminin na hawak ng kanyang kamukha, si Ju-ae bilang bihag. Muling nagkaroon ng pag-asa ang ama na buhay pa ang kanyang anak. Natagpuan din ng kasamahan ni Mireille ang sipit ng buhok sa loob ng sasakyan at ibinigay ito kay Duk-chon. Kinagabihan, kinailangan ni Duk-chon at Sung-jun na umalis sa bahay ni Mireille upang magtungo sa mas ligtas na lugar. Bago umalis si Sung-jun, ibinigay ni Mireille sa kanya ang larawan ng kanyang ina, umaasang makakatulong ito upang maibalik ang kanyang alaala. Tiningnan ni Sung-jun ang mukha ng babae sa larawan at agad niyang naalala na isa itong nurse sa laboratorio na buntis kay Mireille noon. Bagamat ilang dekada na ang nakalipas, malinaw pa rin ang alaala ni Sung-jun, patunay na mas matanda siya kaysa sa kanyang itsura. Ikinuwento ni Sung-jun ang lahat ng ito kay Mireille. Biglang napansin ni Duk-chon na may sumusunod sa kanila, kaya mabilis niyang hinila ang dalawa papasok ng bahay. Sa ibang pangyayari, nagising si Ju-ae matapos mawala ang epekto ng pampamanhid. Tumingin-tingin siya sa paligid ngunit wala siyang nakita, kaya bumangon siya at naglakad-lakad sa loob ng bahay. Sa sandaling iyon, abala si Sung-jun sa pagsusuri ng listahan ng 5 tatanggap ng organ transplant. Bigla siyang nakarinig ng ingay at hinugot ang kanyang baril, handang magpaputok. Muntik nang mapatay si Ju-ae. Napahagulgol siya nang mapagtantong hindi ito ospital. Nang makita ito, biglang bumalik kay Sung-jun ang mga imahe mula sa kanyang nakaraan. Samantala, pinaghinalaan ni Duk-chon na ang taong sumusunod sa kanila ay sangkot sa pagkawala ng kanyang anak. Nakita na rin niya ito noon sa dogfight, kaya nagpasya siyang harapin mismo ang suspect. Nagtago siya sa isang sulok. Si Sung-jun naman ay pumuwesto sa likod ng bahay, naghihintay ng tamang pagkakataon. Sa kabilang panig, ang lalaking nakamaskara, nang mapansing walang galaw sa loob, ay kumuha ng hiringgilya mula sa sasakyan upang siyasatin. Mukhang natuntun na niya ang kinaroroonan ni Sung-jun kaya lalo siyang lumapit. Sa sandaling iyon, umuwi ang kapitbahay ni Mireille at hindi sinasadyang binuksan ang pintuang pinagtataguan ni Duk-chon. Nagkatitigan sina Duk-chon at ang kanyang kaaway, parehong handa ang mga baril. Sumugod sila sa isa't isa at nag-agawan, ngunit natumba si Duk-chon. Mula sa dilim, lumitaw si Sung-jun at niyakap ang kanyang kalaban. Nakilala niya ito bilang si Director Baek, isa sa mga tauhan noon ni Sung-hon. Habang nalilito pa si Sung-jun, inihagis siya ni Director Baek sa lupa. Pagkatapos, tinurukan ni Director Baek si Sung-jun ng isang kakaibang gamot. Sinikap ni Duk-chon na pigilan siya, ngunit sa huli ay pinakawalan ni Director Baek si Duk-chon upang makatakas. Nawalan ng malay si Sung-jun at nanlamig ang kanyang katawan. Dahil patuloy silang hinahabol, hindi madala ni Duk-chon si Sung-jun sa ospital. Sa kabutihang palad, naalala ni Mireille ang isang kaibigan niyang doktor na nagtatrabaho sa isang pribadong klinika na pansamantalang nasuspinde ilang araw na ang nakalipas. Masigla itong tumulong at agad na dinala si Sung-jun sa isang kama ng ospital. Bigla siyang nangisay sa buong katawan. Kasabay nito, si Sung-hon ay binabagabag din ng bangungot. Noong bata pa siya, kinalagkad siya palabas upang isailalim sa eksperimento. Kita pa rin ang mga peklat sa kanyang likod. Hindi na siya makatulog kaya nagpasya siyang puntahan ang silid ng ospital ni Ju-ae. Doon niya naramdaman ang matinding pagsisisi at pagkakasala. Samantala, dahil sa sapat na kagamitang medikal, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Sung-jun. Gayunpaman, wala pa rin siyang malay. Hindi pa rin nila alam kung anong uri ng gamot ang itinurok ni Director Baek kay Sung-jun. Bagamat sa panlabas ay tila kakampi siya ni Sung-jun, sa katotohanan, tauhan siya ni Mr. Park. Nakakagulat, si Mr. Park naman ay nasa ilalim ng utos ng isang magandang dalagang nagngangalang Yuri. Si Yuri ang may hawak ng pinakamadilim na mga lihim. Labis-labis ang interes niya sa mga organs ng tao, kaya nais din niyang makuha ang listahan ng 5 tatanggap ng organ transplant. Inutusan ni Mr. Park si Director Baek na agad bawiin ang listahan mula kay Sung-hon. Umalis si Director Baek upang hanapin si Sung-hon. Sinabi ni Director Baek na nais lamang niyang ibigay ang listahan kay Ginoong Park upang mapatunayan ang pagiging tunay nito. Pagkatapos nito, agad niya raw itong ibabalik kay Sung-hon.
Ngunit hindi basta naloko si Sung-hon. Direkta niyang sinunog ang listahan. Pagkaraan, itinutok niya ang baril sa ulo ni Director Baek at binalaan siyang huwag siyang subukang lokohin. Sa kasalukuyan, si Sung-hon lamang ang nakaalam ng mga pagkakakilanlan ng mga taong nasa listahan. Dahil dito, hindi naglakas loob si Director Baek na gumawa ng anuman laban sa kanya. Samantala, upang tulungan ang kapitan, palihim na inimbestigahan ni Suho si Taechon. Malinaw na wala namang kahinahinala sa mga record. Ngunit kakaiba, may isang taong sinasabing namatay na 15 taon na ang nakalipas, ngunit buhay pa pala. Kalaunan, nag-organisa pa siya ng isang dogfight at doon pinaslang. Matapos ang masusing investigasyon, may natuklasang kahinahinala si Suho. Kinumpirma ng mga medikal na kawani ng bilangguan na namatay si Taechon ilang taon na ang nakalipas sa pangalang Sung-jun. Samantala, nagsagawa rin ng investigasyon ang tanggapan ng piskal. Agad inutusan ni Prosecutor Choi ang kanyang mga tauhan na hanapin ang listahan ng mga bilanggo na may koneksyon sa isang taong nagngangalang Sung-jun. Sa kabilang banda, sinamantala ng doktor ang pagkawala ni Dukchon upang tanungin si Mireille tungkol sa tunay na edad ni Sung-jun. Napagtanto ng doktor na bagamat bata ang itsura ni Sung-jun sa labas, ang kanyang mga panloob na organs ay nagsisimula ng tumanda na parang sa isang matanda. Pinaghinalaan ng doktor na ang gamot ay isang life-sustaining drug para kay Sung-jun at ito nga ay totoo. Patuloy na pinahihirapan si Sung-jun ng matinding sakit at tanging ang gamot na ibinibigay ni Director Baek ang nakapagpapagaan sa sakit ng kanyang mga panloob na organs. Pagbalik sa silid ng ospital, matapos suriin ang resulta ng CT scan, natuklasan ng doktor ang isang tracking chip sa kamay ni Sung-jun. Samantala, sa labas, napagtanto ni Dukchon na ang suspect mula noong nakaraang gabi ay sa wakas ay nakarating na roon. Sa unang pagkakita ni Dukchon kay Sung-jun, may malalim itong sugat sa kamay. Tiyak si Dukchon na doon itinanim ang tracking chip. Ipinaalam niya ito sa doktor at humiling ng isang maliit na operasyong kirurhiko upang alisin ang chip. Matapos itong matanggal, kinuha ni Dukchon ang chip. Humiram siya ng sasakyan at nagtungo sa isang liblib na lugar. Gaya ng inaasahan, sinundan ni Director Baek ang signal ng tracking data hanggang sa lugar. Bumaba siya ng sasakyan upang mag-imbestiga, ngunit wala siyang nadatnan sa loob. Nang makita niya ang chip na nasa upuan, napagtanto niyang siya'y nalinlang. Sa sandaling iyon, nakatutok na ang baril ni Dukchon sa kanyang ulo. Isang suntok mula kay Dukchon ang nagpatumba kay Director Baek sa lupa. Nang tumawag si Sung-hon, tinakot ni Dukchon si Sung-hon gamit ang buhay ni Director Baek kapalit ng pagpapalaya sa kanyang anak. Ngunit walang halaga si Director Baek kay Sung-hon. Hinamon pa ni Sung-hon si Dukchon na patayin na agad ang taksil para sa kanya. Galit si Dukchon ngunit wala siyang magawa. Nauunawaan ni Sung-hon ang pananabik ni Dukchon para sa kanyang anak. Kaya hiniling niya na pakawalan muna ni Dukchon si Director Baek. Kapalit nito, papayagan niyang makita ni Dukchon si Ju-ae sa huling pagkakataon. Wala nang ibang pagpipilian, kaya pinalaya ni Dukchon si Baek. Pagkatapos nito, tinurukan ni Director Baek si Dukchon ng pampakalma. Nang magising siya, natagpuan ni Dukchon ang sarili sa isang kakaibang lugar. Ngunit sa kanyang harapan ay si Ju-ae, nanunood ng pelikula at masayang tumatawa. Matapos ang mahahabang buwan ng matinding paghihirap, sa wakas ay nakita niyang muli ang kanyang anak. Noon lamang siya pansamantalang nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, bihag pa rin si Ju-ae. Tumanggi si Sung-jun na palayain siya. Nakagapos si Dukchon at tanging mula sa malayo lamang niya na pagmamasdan ang kanyang munting anak. Ngunit hindi rin lubos na walang puso si Sung-hon. Ibinigay niya kay Ju-ae ang hair clip sa ngalan ni Dukchon. Nagsinungaling din siya, sinasabing binisita siya ng kanyang ama habang siya ay natutulog. Masayang lumapit si Ju-ae sa bintana upang pagmasdan ang hair clip, hindi alam na ang minamahal niyang ama ay nasa likod lamang nito. Muling nagising si Dukchon at napagtantong nasa kotse siya ni Mireille. Walang tigil ang pagring ng kanyang telepono, si Sung-jun ang tumatawag. Agad na tumawag si Sung-jun nang magising siya, puno ng pag-aalala. Hindi sinabi ni Dukchon ang nangyari. Tanging hiniling niya kay Sung-jun na ipadala agad ang kanyang lokasyon upang patuloy niyang makita ang kanyang anak. Ngunit upang magawa iyon, kailangan niyang pumatay ng isang tao kapalit ni Sung-hon. Ang una niyang target ay si Sung-pil, ang taong nagnakaw ng bato ni Sung-hon. Dati, si Sung-hon ay isang napakahusay na doktor na lumahok sa isang eksperimento sa tao. Ang nurse ni Sung-hon ay ang ina ni Mireille. Ang mga test subject ay sina Taechan at Sung-pil. Si Beomjun ang nagpakilala sa kanila sa eksperimento. Palaging aktibong naghahanap si Beomjun ng mas marami pang voluntaryo para kay Sung-hon. Isang araw, bigla siyang nagpasyang magtaksil. Nilasing niya ang gwardiya at kinuha ang susi upang palayain sina Taechan at Sung-pil. Sa kanilang pagtakas, nakita sila ng ina ni Mireille. Upang makaligtas muna ang dalawa, naiwan si Taechan upang pigilan ang ina ni Mireille. Ngunit sinaksak siya nito sa tainga at tumakas. Sa huli, wala nang nagawa si Taechan kundi pakawalan ang ina ni Mireille. Tinipon niya ang kanyang mga kasabwat at pinabagsak si Sung-hon. Nang mawalan ng kontrol ang katawan ni Sung-hon, dinala siya ni Taechan at ng kanyang mga kasamahan sa mesa ng operasyon. Lubos nilang kinamuhian si Sung-hon dahil ipinangako niyang gagamutin sila, ngunit sa halip ay nagsagawa lamang ng mga eksperimento sa kanilang mga katawan. Kaya't napagpasyahan nilang himayin si Sung-hon upang anihin ang kanyang mga organs, iyon lamang ang paraan upang sila'y patuloy na mabuhay. Isa-isang inalis ang mga organs, at ang bato ay ibinigay kay Sung-pil. Pagkalipas ng 24 na taon, kinailangan ni Lady Yuri ng isang walang lamang katawan, kaya't hinanap niya si Sung-hon na napanatili sa isang selyadong kabaong. Mula roon, muli niya itong binuhay. Pagbalik sa kasalukuyan, lumapit si Sung-hon kay Sung-pil upang hingin ang kanyang bato. Dahil sa matinding takot, tumakbo si Sung-pil sa istasyon ng pulis at humiling ng proteksyon.
Ngunit ayon sa impormasyong nakalap ni Prosecutor Choi, patay na si Sung Pil 20 taon na ang nakalilipas. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin si Sung Pil sa kanya. Samantala, nagpadala si Sung Han ng mensahe kay Duk Chon. Nakasaad sa mensahe na si Sung Pil ay nasa ilalim ng proteksyon ng pulisya. Dahil dito, upang mapatay si Sung Pil, kinailangan ni Duk Chon na gamitin ang kanyang mga kasamahan. Nang subukan ni Duk Chon na ayusin ang lahat ng mag-isa, biglang inagaw ni Sung Jun ang kanyang telepono at nabasa ang buong mensahe. Matagal nang napansin ni Sung Jun ang kakaibang kilos ni Duk Chon simula pa kahapon. Tulad ng kanyang hinala, may malubhang problema nga si Duk Chon. Sinabi ni Duk Chon na handa siyang pumatay alang-alang sa kanyang anak at hindi dapat makialam si Sung Jun. Maaari pa raw niya itong patayin kung hahadlang ito sa kanyang plano. Si Duk Chon ay isang taong gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Labis na nagulat si Sung Jun nang marinig ang mga salitang iyon. Samantala, patuloy namang pinipilit ni Prosecutor Choi si Sung Pil na ilantad ang katotohanan. Ipinakita niya kay Sung Pil ang mga litrato ng dalawa niyang dating kasamahan na kapwa na patay sa kamay ni Sung Hon. Nang makita ang mga bangkay, labis na nataranta si Sung Pil. Paulit-ulit siyang nagmakaawa para sa proteksyon at iginigiit na patay na si Sung Hon 20 taon na ang nakaraan. Hindi niya maunawaan kung bakit bigla na lamang lumitaw si Sung Hon at nais siyang patayin. Bagamat hindi lubos na naniwala si Prosecutor Choi sa kanyang mga sinabi, nais pa rin niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang ilantad sina Duk Chon at Sung Jun, kaya inayos niya na masubaybayan si Sung Pil. Kalaunan, nakatanggap si Officer Yung Sik ng abiso mula sa tanggapan ng taga-usig. Agad niyang tinawagan si Duk Chon at ibinunyag ang pinagtataguan ni Sung Pil. Kasabay nito, pinaalalahanan niya ang kanyang kapitan na mag-ingat. Ngunit ang nais lamang ni Duk Chon ay mabilis na tapusin ang misyon upang makabalik siya sa kanyang anak. Pagkatapos nito, tinawagan niya ang isa pang kasamahan upang dukutin ang anak ni Sung Pil. Sa kalagitnaan ng gabi, may tumawag kay Sung Pil. Hiniling ng tumatawag na makipagkita siya ng lihim. Kung hindi siya susunod, papatayin agad ang kanyang anak. Nang dumating si Duk Chon sa tagpuan, nakita niya si Sung Pil na nakagapos ang kamay at paa at nakaluhod sa lupa. Hindi pinansin ni Duk Chon ang mga pagmamakaawa ni Sung Pil at agad niya itong hinampas hanggang mawalan ng malay. Pagkatapos, kinalagkad niya si Sung Pil papunta sa likuran ng kanyang sasakyan, inilagay sa trunk, at kumuha ng litrato na ipinadala niya kay Sung Hon. Agad namang inutusan ni Sung Hon si Duk Chon na pumunta sa lokasyong ibinigay niya. Ngunit tumanggi si Duk Chon, sinasabing siya ang magpapasya ng lugar ng pagkikita dahil alam niya ang kahinaan ni Sung Hon. Ang usapin tungkol sa bato ni Sung Pil ay agad nagpawala ng kontrol kay Sung Hon. Parehong mahalaga kay Sung Hon ang mga bato ni na Ju A at Sung Pil, kaya hindi niya magawang takutin si Duk Chon. Samantala, dinala ni Mireille si Sung Jun sa ospital kung saan dating nagtatrabaho ang kanyang ina, umaasang may maaalala siya roon. Nagkataon ding binisita nila ang isang pasyenteng dating inaalagaan ng ina ni Mireille. Ang painting sa dingding ay nagpaalala kay Sung Jun na minsan na niyang sinundan ang isang lalaking may salamin papasok sa ospital na ito. Ang pasyenteng kailangan nilang makita ay si Hae-jin. Ayon sa direktor ng ospital, siya ay may malubhang paranoia. Naniniwala siyang 25 taon na ang nakalipas, may kumuha ng kanyang mga itlog para sa mga eksperimento. Gayunman, napakalinaw at detalyado ng kanyang salaysay, kaya may mga taong naniniwalang totoo ito. Nang ipakilala ni Mireille ang kanyang sarili, agad siyang nakilala ni Hae-jin bilang anak ng nurse na dating nag-alaga sa kanya. Ngunit nang makita ni Hae-jin si Sung Jun, agad na sumagi sa kanyang isipan ang imahe ng isang masamang doktor. Bigla siyang natakot at nawalan ng kontrol. Nabaliw siya at ginamit ang isang ballpen bilang sandata. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi dapat kunin ng sinuman ang kanyang bato. Pagkatapos, sinaksak niya ang sarili sa bandang bato, ikinagulat ng lahat ng naroon. Kinailangan ang sabay-sabay na pagdating ng ilang nurse upang mapigil si Hae-jin. Sa sandaling iyon, labis na nabalisa si Sung Jun. Napatanong siya sa sarili kung siya ba ay minsang nakasakit sa babae. Pagkatapos ng insidente, wala nang magawa ang tatlo kundi maghintay sa lobby ng ospital. Nang ipahayag lamang ng direktor ng ospital na ligtas na si Hae-jin, saka sila nakahinga ng maluwag at umalis. Habang malalim ang iniisip ni Sung Jun, may isang nurse na nakakilala sa kanya at bumati. Mukhang madalas na siyang pumunta roon noon. Agad na tinanong ni Sung Jun ang nurse kung nakapunta na ba siya roon dati. Sinabi ng nurse na halos 1 buwan na ang nakalipas, bumisita siya kay Hae-jin sa ospital na yon, ngunit dahil wala siyang dalang ID, hindi siya pinayagang makapasok. May kasama raw siya noon at iniwan niya ang kanyang numero ng telepono. Agad hiningi ni Sung Jun ang numero at tumawag. Nakilala siya ng kausap sa kabilang linya sa mismong tunog pa lamang ng kanyang boses. Nang marinig ni Sung Jun ang pangalang Jae-yang, biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang malalapit na kaibigan. Samantala, direktang tinawagan ni Duk Chon si Prosecutor Choi. Alam niyang hindi siya lubos na pinagkakatiwalaan nito, ngunit sinuong pa rin niya ang panganib upang humingi ng tulong. Ang nais lamang niya ay mailigtas ang kanyang anak. Ang tunay na kidnapper ay ipaubaya niya kay Prosecutor Choi. May plano na raw siya. Hindi inaasahan, pumayag ang babaeng taga-usig sa kanyang plano. Sa wakas, sumang-ayon si Duk Chon na makipagkita kay Prosecutor Choi upang talakayin ang mga detalye. Ayon sa plano, gagamitin ni Duk Chon si Sung Pil bilang pain upang akitin si Sung Hon sa isang tagpuan. Ang tungkulin ni Prosecutor Choi ay arestuhin si Sung Hon. Samantala, natutulog naman si Ju A sa bahay ng mayamang tagapagmana na si Yuri. Nais ng dalaga na malaman kung alin ang mas epektibo, ang paglipat ng organ ng tao o ang stem cell injection. Sa sandaling iyon, iniulat ni Mr. Park ang patuloy na pagbuti ng kalusugan ni Ju A.
Nang marinig ito, labis na nasiyahan si Yuri. Ibinalik niya ang puting rosa sa florera at nagpa siyang ituon ang kanyang pansin sa pagbuo ng gamot na mula sa stem cell. Gayunpaman, nais pa rin niyang mabawi ang mga organsing ninakaw mula kay Sunghon. Sa panahong ito, napagtanto rin ni Sungjun na siya ay isang clone, kaya naman nagkaroon siya ng mga pira-pirasong alaala ni Sunghon. Sa katunayan, matagal na itong pinaghihinalaan ni Mireille. Dahil mas mabilis mag-develop ang mga clone kaysa sa karaniwang tao, ang mga panloob na organs ni Sungjun ay mabilis na nanghina at nagdegenerate, tulad ng sa isang matanda. Pagkatapos nito, nagpunta ang dalawa upang makipagkita sa matalik na kaibigan ni Sungjun, ang taong nagdala sa kanya sa ospital upang dalawin si Hae-jin isang buwan na ang nakalipas. Sa sandaling magkita sila, lumuhod si Jae-young at humingi ng tawad kay Sungjun. Ang dahilan ay ipinagkanulo ni Jae-young si Sungjun kapalit ng pera. Lumalabas na dati nang lumapit si Director Baek kay Jae-young upang magtanong tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ni Sungjun. Dahil nangangailangan siya ng pera para sa gamutan ng kanyang ina, ipinagkanulo ni Jae-young ang kanyang matalik na kaibigan. Bunga nito, dinukot si Sungjun. Ngayong nakita niyang ligtas at maayos si Sungjun, saka lamang nakahinga ng maluwag si Jae-young. Pagkatapos nito, dinala ni Jae-young si Sungjun pabalik sa dati niyang tirahan. Sa sandaling iyon, biglang nakatanggap si Jae-young ng isang agarang tawag mula sa kanyang amo kaya kinailangan niyang umalis agad. 3 na lamang ang natira nang pumasok sila sa bahay. Ang pintong matagal nang nakasara ay muling nabuksan. Nakasindi rin ang mga ilaw sa loob ng bahay. Sa gridboard ay naroon ang mga pag-aaral ni Sungjun tungkol sa orihinal na doc, kay Sunghon, at sa teknolohiya ng cloning. Nakagugulat pa, alam din niya ang tungkol sa 3 taong tumanggap ng organ transplant mula kay Sunghon. Samantala, isinakatuparan na ni Dukchon ang kanyang plano. Inayos niya ang pakikipagkita kay Sunghon sa isang lugar na siya ang pumili. Nakatambang na ang mga tauhan ni Prosecutor Choi, naghihintay na lamang ng utos upang dakpin ang kidnapper. Mahigpit na hinawakan ni Director Baek si Ju-ae. Hinila naman ni Dukchon si Sungpil palabas ng trunk ng sasakyan. Itinutok niya ang baril sa bahagi ng bato ni Sungpil upang takutin si Sunghon. Gayunpaman, itinutok din ni Sunghon ang kanyang baril sa ulo ni Ju-ae at kinalabit ang gatilyo. Inutusan niya si Dukchon na dalhin si Sungpil sa gitna ng bakuran at umatras. Wala nang ibang nagawa si Dukchon kundi sumunod. Tinupad ni Sunghon ang kanyang salita at pinalaya si Ju-ae. Agad na tumakbo si Ju-ae ng masaya patungo sa kanyang ama. Ngunit hindi inaasahan, bigla siyang hinablot ni Sungpil. Alam ni Sungpil na kapag nahulog muli si Ju-ae sa mga kamay ni Sunghon, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Tinitigan ni Dukchon ang nanginginig niyang anak na babae na may matinding kalungkutan. Sa sandaling iyon, naalala niya ang madilim na nakaraan, ang panahong ang kanyang asawa ay binihag at pinaslang din ng isang kontrabida. Tumingin siya kay Prosecutor Choi na may nagmamakaawang mga mata, ngunit binaliwala siya nito at diretsong inutusan ang kanyang mga tauhan na magpaputok. Samantala, sa bahay, naalala ni Sungjun na pareho silang clone ni Sunghon. Pareho silang nilikha mula sa DNA ng orihinal na Sungjun at sa itlog ni Hae-jin. Sa kabila nito, tumanggi pa rin si Sunghon na ibaba ang kanyang baril at tumawa pa nga sa gitna ng tensyon. Tumawag si Prosecutor Choi sa bahay upang marinig ni Sungpil ang boses ng kanyang anak. Pagkatapos, kinumbinsi niya si Sungpil na pumanig sa kanya. Nang malaman ni Sungpil na ligtas ang kanyang anak, pumayag siyang pakawalan si Ju-ae. Ngunit may kapalit ito, kailangang hulihin ni Prosecutor Choi si Sunghon. Agad namang itinutok ni Prosecutor Choi ang kanyang baril kay Sunghon. Ngunit kalmado lamang na tumingin si Sunghon kay Director Baek. Doon nabunyag na matagal na pala itong pinlano ni Sunghon. Bigla niyang binaril si Sungpil. Kasabay nito, mabilis na pinatay ni Director Baek ang kuryente. Agad na binalot ng kadiliman ang buong lugar. Nang muling bumalik ang mga ilaw, wala na sina Ju-ae at Sungpil, isinakay na sila ni Director Baek sa isang sasakyan at mabilis na tumakas. Ang baril ni Sunghon ay nakatutok na ngayon mismo sa ulo ni Prosecutor Choi. Ngunit nang subukan niyang hilahin ito papunta sa sasakyan, hindi inaasahang nakalikha ito ng pagkakataon para salakayin siya ni Dukchon. Wala nang nagawa si Sunghon kundi tumakasakay ng kanyang sasakyan. Mabilis na hinabol siya ni Dukchon. Ngunit hindi niya kayang banggain ang sasakyan ng kalaban dahil nasa loob nito ang kanyang anak. Sa huli, tuluyan niyang nawala ang bakas ng kidnapper. Dinala ni Sunghon si Sungpil sa laboratorio at naghanda upang bigyan siya ng anesthesia. Ngunit sinabi ni Sungpil na sira na ang kanyang mga bato. Iginiit ni Sunghon na mabawi ang mga orihinal na organs ni Sungjun dahil siya ang unang tumanggap ng stem cell na gamot. Ibig sabihin, dapat perpekto ang kanyang mga organs. Ngunit hindi inaasahan ni Sunghon na kahit ang isang taong may sakit sa bato tulad ni Sungpil ay muling magre-relapse. Labis itong ikinagulat at ikinalito ni Sunghon. Pagkatapos nito, wala na siyang nagawa kundi bumalik sa kanyang silid at tiisin ang sakit. Matapos magamot ang sugat ng bala, nawalan siya ng malay sa silid ospital ni Ju-ae. Bumuhos ang mga alaala ng kanyang nakaraan kasama si Sungjun sa tabi niya ay may isang babae, ngunit hindi niya malinaw na makita ang mukha nito. Nang magising muli si Sunghon, napansin niyang may basang tuwalya sa kanyang katawan at may unan sa ilalim ng kanyang ulo. Lumabas na si Ju-ae ang nag-alaga sa kanya. Sinabi niyang inutusan siya ng kanyang ama na alagaan ang mga nasugatan kahit pa masamang tao ang mga ito. Hindi raw sila karapat-dapat na masaktan. Ang taos-pusong mga salita ni Ju-ae ay tunay na nagpainit sa puso ni Sunghon. Kinaumagahan, natagpuan ng pulisya ang bangkay ni Sungpil. Inalis na ang kanyang mga bato. Maliwanag itong isang lantad na hamon laban sa prosekusyon. Habang walang nakapapansin, tinawagan ni Yung-sik si Dukchon upang ipaalam ang nangyari. Hindi nagtagal, dumating din si Sungjun at inanunsyong bumalik na ang kanyang mga alaala. Dahil dito, nalaman ni Dukchon na parehong clone ng unang doktor sina Sungjun at Sunghon.
Gayunpaman, tila si Sung-hwan ay tuluyan ng naligaw ng landas at kumakampi na sa mga masasamang tao. Kaya ginamit niya si Sung-jun upang ipahamak siya, pagdukot at pagpatay. Ngayong naibalik na ni Sung-jun ang kanyang alaala, naalala rin niya si Ju-ae. Nakahiga siya noon sa tabi ni Ju-ae sa kama ng ospital. Gayunman, napakalabo ng kanyang alaala tungkol sa rutang patungo sa silid ng gamutan. Hinanap niya ang bawat lugar na kaya pa niyang maalala at narecover pa ang teleponong itinapon noon ni Director Baek. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya natagpuan ang silid ng ospital. Agad na hiniling ni Duk-chon kay Sung-jun na dalhin siya roon upang makahanap pa ng mga pahiwatig. Kasabay nito, tinawagan niya ang kanyang mga tauhan at inutusan silang suriin ang lahat ng CCTV sa mga highway isang buwan na ang nakalipas. Nang matanggap ang resulta, agad tumawag si Yong-sik at iniulat na palaging inililihis ni Director Baek ang kanyang sasakyan patungo sa 100 bundok na walang mga surveillance camera. Naalala rin ni Sung-jun na dinala siya mula sa isang nag-iisang bahay sa bundok, malapit sa isang karatulang may nakasulat na Harosa. Malaki ang naitulong ni Yong-sik dahil binigyan niya si Sung-jun ng karagdagang impormasyon upang maipagpatuloy ang investigasyon. Nakilala ni Sung-jun ang bahay kung saan naninirahan si Sung-hwan. Agad silang nagtungo roon ni Duk-chon. Dahil kahawig na kahawig ni Sung-jun ang mukha ni Sung-hwan, nakilala siya ng otomatikong pinto at kusa itong bumukas. Maingat na pumasok ang dalawa at bumaba sa basement. Ngunit si Sung-hwan lamang ang kanilang natagpuang walang malay, nawawala na si Ju-ae. Agad na dinala ni Sung-jun ang kanyang kalaban sa ospital para sa gamutan, habang kinuha naman ni Duk-chon ang telepono ni Sung-hwan at tinawagan ang numerong madalas nitong kinokontak. Gaya ng inaasahan, si Director Baek ang sumagot. Inakala pa rin ng direktor na si Sung-hwan ang kausap niya, kaya kaswal niyang sinabi na wala nang silbi si Sung-hwan at dinala na niya si Ju-ae. Sa puntong iyon, pinilit ni Duk-chon na manatiling kalmado upang makinig pa. Sinabi ni Director Baek na sumusunod lamang siya sa mga utos ng kanyang mga nakakataas. Samantala, sinikap ni Sung-jun na magpanggap bilang si Sung-hwan upang mag-ayos ng isang pagkikita. Binanggit din ni Director Baek na dinala si Ju-ae sa ospital ng isang nakatataas upang suriin ang progreso ng stem cell na gamot. Sa parehong panahon, nalaman ng mayamang tagapagmanang si Yuri na malubhan ng napinsala ang mga bato ni Sung-pil. Napagtanto niyang hindi na niya mababawi ang mga stem cell na iniksyon ng orihinal na Sung-jun sa kanya. Dahil dito, halos mabaliw si Yuri. Malaki ang puhunan niyang pera sa orihinal na Sung-jun, umaasang magtatagumpay ang pagbuo ng stem cell na gamot. Nagpatuloy rin siya sa mga transplant ng organs, lahat ng iyon ay dahil nais niyang iligtas ang naghihinalong ama. Nakiusap siya sa kanyang kapatid na payagan ang kanilang ama na sumailalim sa stem cell therapy na sinasaliksik ng kumpanya. Si Dr. Han ang mamamahala rito. Siya rin ang doktor na nag-alaga noon sa dalawang clone ni Sung-jun. Inihayag ni Dr. Han na bumuti ang kondisyon ng chairman, ngunit kakailanganin pa ng panahon bago makita ang pinal na resulta. Habang umaasa si Yuri na magising ang kanyang ama, ang kanyang kapatid naman ay abala lamang sa mana. Matagal na itong napagtanto ni Yuri, ngunit wala siyang magawa kundi pilitin ang sarili ng umiti. Inutusan niya si Mr. Park na dalhin si Sung-jun doon. Nais niyang makita kung may pagkakaiba ang mga organs ni Sung-jun kumpara sa karaniwang tao habang isinasagawa ang iniksyon. Pagkaraan nito, bumalik si Director Baek sa bahay ni Sung-hwan upang dalhin siya sa ospital. Sinabi rin ni Director Baek na naroon si Ju-ae. Palihim silang sinundan ni Duk-chon kasama ang ilan sa kanyang pinakamalalapit na kasamahan. Sa loob ng ospital, nakipagkita si Sung-jun kay Mr. Park. Pagkatapos, pinangunahan siya ni Mr. Park upang makaharap si Miss Yuri. Hiniling ni Yuri na magbayad si Sung-jun sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng natitirang 4 na pangalan sa listahang sinunog niya. Binanggit din ni Yuri na si Dr. Sung-jun ay nag-iniksyon ng bakuna sa kanyang sarili. Ngunit nanatiling tahimik si Sung-jun sa buong oras. Dahil inakala niyang ipinagkanulo siya ni Sung-jun, inutusan ni Yuri ang mga tauhan na bigyan siya ng pagkaing may halong pampamanhid. Napagtanto ni Sung-jun na may masama silang balak sa kanya. Sa mapanganib na sitwasyong iyon, matinding na-stimulate ang kanyang utak, dahilan upang maalala niya ang doktor na lumikha ng perpektong stem cell na bakuna. Ngunit hindi niya ito iniksyon sa sarili, ibinigay niya ito sa ibang tao. Dahil dito, naging walang silbi ang kanyang mga panloob na organs. Ngayon, ginagamit ni Sung-jun ang pagtukla sa orihinal na bakuna bilang kapalit ng buhay ni Ju-ae. Hindi inaasahan, mabilis na pumayag si Yuri sa kasunduan. Nang makarating sila sa elevator, napansin ni Director Baek na wala ni telepono o baril si Sung-jun pati ang kanyang tiyan ay walang sugat. Dahil dito, agad na napagtanto ni Director Baek na hindi siya si Sung-hwan. Kasabay nito, sa lobby ng ospital, ginamit ni Yong-sik at ng dalawa pa niyang kasamahan ang kanilang mga police badge upang humiling ng inspeksyon sa ospital. Sa katunayan, sinadya nilang ilihis ang atensyon ng mga gwardiya upang bigyan ng pagkakataon si Duk-chon na makalusot. Ang kanyang napapanahong pagdating ang nagligtas sa buhay ni Sung-jun, napigil niya si Director Baek habang binuhat naman ni Sung-jun si Ju-ae palayo. Nang makita ito, lalo pang lumikha ng gulo ang tatlong kasamahan upang hindi mapansin ng mga gwardiya ang pagtakas ng mga tauhan ni Duk-chon. Nang ligtas na silang makapasok sa sasakyan, tinurukan ni Duk-chon si Director Baek ng pampakalma, gaya rin ng ginawa nito sa kanya noon. Pagkatapos, ibinigay niya si Director Baek sa kanyang kasamahan at umalis kasama si Sung-jun at ang kanyang anak. Akala niya ay tapos na ang lahat, ngunit biglang nabangga mula sa likuran ang kanyang sasakyan. Nagising na pala si Sung-hwan at sinusubukan nitong bawiin ang kanyang anak. Galit na galit, bumaba si Duk-chon mula sa sasakyan at ibinuhos ang kanyang galit sa kalaban. Sa kabila ng kanyang mga sugat, mas malakas pa rin si Sung-hwan. Sinikap ni Duk-chon na itulak siya palayo sa kanyang anak at silang dalawa ay gumulong pababa sa gilid ng burol.
Samantala, napilitan si Prosecutor Choi na magbitiw sa pwesto ng punong piskal dahil sa kabiguan niyang gampanan ang kanyang mga tungkulin. Ngunit ang isang ambisyosang babae tulad niya ay hindi madaling susuko. Matapos ang masusing investigasyon, sa wakas ay natunton niya ang kumpanyang parmasyutiko na nagsaliksik ng stem cell na gamot 20 taon na ang nakalipas. Natagpuan din niya ang larawan ng orihinal na doktor. Natagpuan din niya ang asawa nito, walang iba kundi si Dr. Han. Agad na pinuntahan ni Prosecutor Choi si Dr. Han at dumiretso na sa paksa. 2 clone ang nilikha mula sa DNA ng asawa ni Dr. Han. Sa puntong ito, naalala ni Dr. Han ang nangyari ilang taon na ang nakalipas. Noon, hindi na niya kayang panoorin ang paghihirap ng 2 inosenteng bata dahil sa mga eksperimento, kaya palihim niya silang kinuha at tumakas. Ibinigay niya ang isang bata sa isang kasamahan, at ang isa naman ay isinama niya upang maiwasan ang panganib na pareho silang mahuli. Noon, magkasamang tumakbo sina Sung Han at Dr. Han sa istasyon ng pulis upang humingi ng tulong, ngunit abala si Duk Chon sa ibang kaso at hindi sila pinansin. Kalaunan, habang sila'y tumatakas, nabangga ng sasakyan si Dr. Han. Mula noon, nagtanim ng matinding galit si Sung Han kay Duk Chon. Pagbalik sa kasalukuyan, galit niyang tinanong si Duk Chon kung bakit hindi siya tinulungan noon. Naniniwala siyang naging ganito ang kanyang buhay dahil kay Duk Chon. Dahil sa matinding galit, tila nabaliw si Sung Han. Hinigpitan niya ang hawak sa lig ni Duk Chon. Nang muntik na itong masakal, dumating si Sung Jun sa tamang oras upang iligtas siya. Dahil dito, nakasakay si Duk Chon sa kotse kasama ang kanyang anak at nakatakas. Galit na tinanong ni Sung Han kung bakit siya pinigilan ng kanyang kapatid. Tiningnan siya ni Sung Jun nang may sakit at sinabing naalala na niya ang lahat. Nagtaka si Sung Jun kung bakit naging ganito ang kanyang kapatid. Tinanong ni Sung Han kung bakit hindi niya kayang saktan ng iba at kung bakit siya lamang ang kailangang magdusa. Ang mga marka sa likod ni Sung Han ay pisikal at emosyonal na sugat na hindi pa naghihilom. Sinubukan ni Sung Jun na payapain ang kanyang kapatid, sinabing gusto lamang silang pagsamantalahan at patayin ng mga taong iyon. Ngunit sa sandaling iyon, tuluyan nang nawalan ng kontrol si Sung Han. Binulot niya ang kanyang baril at itinuro ito sa kanyang kapatid. Samantala, dinala ni Duk Chon ang kanyang anak sa bahay ni Mireille. Pagkatapos, bumalik siya sa pinangyarihan upang hanapin si Sung Jun ngunit wala na roon si Sung Han. Agad niyang isinama si Sung Jun at mabilis na tinulungan ni Mireille na gamutin ang kanyang mga sugat. Matapos ang lahat, nakiusap si Sung Jun kay Duk Chon na huwag munang hulihin ang kanyang kapatid. Humingi siya ng mas maraming oras upang makapag-isip at magbago si Sung Han. Sa panahong iyon, nagising na rin si Ju Ae. Sa wakas, masayang nayakap ni Duk Chon ang kanyang anak. Ngunit ng gabing iyon, naging malalim ang kanyang pag-isip. Naalala niya ang panahong nakilala niya sina Dr. Han at Sung Han. Noon, labis silang natatakot at patuloy na humihingi ng tulong. Ngunit hinayaan lamang niyang kunin sila ng iba nang hindi man lang nagtatanong. Ngayon, kailangan niyang humanap ng paraan upang kausapin si Sung Jun, nais niyang itama ang pagkakamaling nagawa niya. Samantala, nalaman ni Dr. Han na buhay pa ang 2 cloned na bata. Dahil dito, labis siyang nabalisa. Sa kanyang opisina, tinitigan niya ang larawan nila ng kanyang asawa at nagtanong sa sarili kung tama pa ba ang kanyang ginagawa. Biglang may pumasok at nagsabing nakabangon na sa kama ang chairman. Sa silid ospital, tuwang-tuwa si Yuri sa magandang kalagayan ng kanyang ama. Ngunit kabaligtaran ang naging reaksyon ng kanyang kapatid. Pumasok si Dr. Han. Pinakiusapan ng chairman ang lahat ng hindi kasali na lumabas. Naiwan silang dalawa sa silid. Napag-alaman na ang taong bumangga kay Dr. Han noon ay isa sa mga tauhan ng chairman. 1 buwan siyang nakoma. Noon, sinabi ng chairman na maliligtas lamang ang 2 clone kung makakagawa siya ng bakuna. Dahil dito, napilitan si Dr. Han na ipagpatuloy ang pagtatrabaho para sa kanya. Naibigay na ang bakuna at ito'y naging epektibo. Ngunit tinakot siya ng chairman sa pamamagitan ng pagsasabing nakatakas si Sung Han. Nang marinig ito, agad na nais umalis ni Dr. Han upang hanapin ang kanyang anak. Ngunit kinumpiska ng chairman ang lahat ng kanyang mga pananaliksik sa bakuna, mga bagay na mahalaga sa buhay ni Sung Han. Kung aalis siya, hindi papayagan ng chairman na mabuhay ang kanyang anak. Kaya't napilitan siyang manatili at ipagpatuloy ang pananaliksik upang makagawa ng perpektong bakuna. Samantala, nalaman ni Director Baek na walang silbi ang listahan at binalak niyang patayin si Sung Han. Ngunit nanatiling kalmado si Sung Han. Napag-alaman na wala ng bala ang baril na ninakaw ni Director Baek mula sa kanya. Mabilis niyang pinabagsak ang direktor at pinilit itong sabihin kung nasaan ang orihinal na doktor. Walang alaala si Sung Han tungkol dito, ngunit si Sung Jun ay mayroon. Inakala ni Yuri na taglay ni Sung Han ang mga alaalang iyon, kaya't pinanatili niya itong buhay upang tumulong sa pagbuo ng bakuna. Ngunit sa sandaling iyon, binaril at pinatay ni Sung Han si Director Baek. Handa niyang patayin ang sinumang makakaalam na wala siyang mga alaala. Si Sung Jun lamang ang nakakaalam ng tunay na lokasyon ng bakuna. Kaya't upang mabuhay, gumawa si Sung Han ng isang plano. Samantala, hindi pa rin alam ni Duk Chon at Sung Jun ang mga nangyayari. Unti-unting gumagaling ang kalusugan ni Ju Ae, kaya nais ni Duk Chon na bumawi sa kanyang anak. Lumabas silang lahat upang kumain at magpahinga. Pagkatapos, tinuruan niya ang kanyang anak na magbisikleta. Samantala, iniimbestigahan ni Prosecutor Choi ang chairman ng Sandong Pharmaceutical Company. Dahil dito, nabahala ang chief prosecutor, kaya hindi na niya ito nagawang tanggalin. Iminungkahi pa niyang isama siya sa Special Task Force, isang oportunidad na pinapangarap ng maraming prosecutor. Ngunit tumanggi si Prosecutor Choi. Nagbigay rin siya ng isang kondisyon, kailangang maibalik sa serbisyo si Duk Chon. Sigurado siyang sangkot ang napakaraming tao sa kasong ito.
Tanging kapag naibalik sa pwesto si Dukchon, saka lamang magkakaroon ng sapat na mga mapagkukunan ang punong taga-usig upang tuluyang malutas ang kaso. Samantala, nakauwi na si Dukchon kasama ang kanyang anak na babae. Ngunit biglang lumala ang sakit ng ulo ni Ju hanggang sa siya'y mawalan ng malay. Muling bumalik ang dati niyang karamdaman. Pinatunayan nito na pansamantala lamang ang epekto ng bakunang ginawa ni Dr. Han. Ang orihinal na bakuna ni Dr. Sungjun ang pinakatumpak, at umiiral lamang iyon sa alaala ni Sungjun sa kasalukuyan. May 3 taong sabik na makuha ito, si Dukchon, na gustong iligtas ang kanyang anak, si Sunghon, na desperadong mabuhay, at ang chairman ng Sandong Pharmaceutical Company, na kamakailan lamang ay gumaling mula sa kanyang sakit. Bukod dito, unti-unting lumalala ang matinding sakit sa loob ng katawan ni Sungjun, gayunman, nagsisimula nang bumalik sa kanya ang mga alaala ng orihinal na doktor. Naalala niya kung sino ang taong nakatanggap ng bakuna mula kay Dr. Sungjun. Agad niyang sinabi ito kay Dukchon na muling nagbigay sa kanya ng pag-asa na mailigtas ang kanyang anak. Ngunit pumanaw na ang ina ni Mireille, kaya napagpasyahan nilang imbestigahan ang mga pasyenteng inalagaan nito noon. Isa sa kanila si Haijin, ang babaeng sinaksak ang sarili sa bato gamit ang ballpen. Muling dinalaw ng lahat si Haijin. Nag-aalala si Sungjun na baka maistorbo o matrigger niya ito, kaya nagpasya siyang maghintay sa labas. Sina Mireille at Dukchon lamang ang direktang pumasok upang kausapin si Haijin. Nang tanungin ni Dukchon si Haijin tungkol sa bakuna, malinaw na may alam siya tungkol dito. Ngunit bigla siyang nagwala at nagkaroon ng matinding kumbulsyon. Kinailangang magmadali ang nurse at magpatugtog ng musika upang mapakalma siya. Samantala, nalaman din ni Chairman San na pansamantala lamang ang bakunang nasa kanyang katawan. Kaya ipinatawag niya ang kanyang anak na lalaki at babae sa silid ng ospital upang makipag-usap. Sinabi niyang ang sinumang makahanap ng tunay na bakuna ang siyang magmamana ng kanyang ari-arian. Lubos na nadismaya si Yuri sa kanyang ama. Sa ngayon, si Sungjun na lamang ang nakaalam kung nasaan ang tunay na bakuna. Ngunit nagkamali si Yuri ng akala, iniisip niyang si Sunghon ang may alam kung saan ito itinago. Dahil dito, pinuntahan niya ang bahay ni Sunghon at inutusang tumakas. Ngunit wala na si Sunghon sa ilalim ng kontrol ni Yuri. Sa katunayan, nais pa niyang patayin ang ama nito. Sa kalagitnaan ng gabi, lihim na pumasok si Sunghon sa silid ng ospital ni Chairman San. Itinutok niya ang baril diretsyo sa ulo ng chairman. Sinubukan siyang takutin ni Chairman San sa pamamagitan ng mga salita. Ngunit ang tunay na kailangan ni Sunghon ay ang totoong bakuna, kaya handa na siyang patayin ang taong labis na nagpahirap sa kanya. Bago niya gawin yon, may isang tanong muna siyang gustong itanong, bakit siya nilikha ni Chairman San at pagkatapos ay pinahirapan ng ganito? Ipinaliwanag ni Chairman San na siya mismo ay may bihirang sakit, kaya kinailangan niyang lumikha ng isang taong may kaparehong karamdaman upang mas mapabilis ang pananaliksik sa gamot. Mas mabilis daw ang resulta kaysa sa pag-eksperimento sa mga hayop, at iyon ang dahilan kung bakit nilikha si Sunghon. Binigyang diin din ni Chairman San na isa lamang clone si Sunghon at wala siyang karapatang mabuhay bilang isang tunay na tao. Ngunit binaliwala niya ang katotohanang ang mga clone ay may damdamin at matinding pagnanais ding mabuhay. Nang marinig ito, lalo pang nag-alab ang galit ni Sunghon. Bumunot siya ng kutsilyo at idiniin ito sa liig ng chairman. Gusto niyang mamatay ito sa masakit na paraan upang maramdaman nito ang dinanas niya. Ngunit bago pa siya makasaksak, ipinakita ni Chairman San ang isang video ng ina ni Sunghon. Kung hindi tatawag pabalik si Chairman San sa loob ng 5 minuto, agad napapatayin ni Mr. Park si Dr. Han. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang ina, pinatawad ni Sunghon ang chairman at iniligtas ang buhay nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, patuloy pang manipulahin ni Chairman San ang isipan ni Sunghon. Sinabi niya na si Dr. Han daw ang nag-apruba sa mga masasakit na eksperimento na isinagawa sa katawan ni Sunghon, at siya naman ay nagbibigay lamang ng pondo para sa pananaliksik. Lubos na nayanig si Sunghon sa pahayag na ito. Ngayon, pati ang sarili niyang ina ay kinamuhian na niya. Samantala, natuklasan ni Hongsik ang isang lalaking malamang na siyang ama ni Mireille. Nagpasya sina Dukchon at Sungjun na makipagkita sa lalaking ito upang makumpirma ang katotohanan. Ngunit iginiit ni Mireille na sumama. Sinabi niyang kaya niyang manatiling kalmado, ngunit sa katotohanan ay nanginginig siya sa kaba habang hinihintay ang muling pagkikita sa taong inaakala niyang ama niya. Sa huli, napag-alamang malapit lamang na kaibigan ng kanyang ina ang lalaki. At isa pang katotohanan ang nabunyag, hindi pala tunay na anak ni Nurse na si Mireille sapagkat ito ay nagkaroon ng pagkalaglag noon. Inakala ni Mireille na sa wakas ay makikilala na niya ang kanyang ama. Ngunit ngayon, hindi na niya alam kung sino talaga siya. Labis siyang nalito at nawala ng direksyon. Sa kabutihang palad, laging nariyan si Sungjun upang aliwin siya. Ikinuwento rin niya ang tungkol sa isang babaeng laging nag-aalaga sa kanya sa laboratorio, ang ikalawang kamag-anak na nakilala niya sa mundo. Nang dalawin nila si Ju-ae, hindi inaasahang muling nakita ni Sungjun ang kanyang ina, ang babaeng inakala niyang patay na. Hindi napigilan ni Dr. Han ang kanyang luha nang makita ang anak na ngayoy ganap ng lumaki. Umalis muna si Mireille upang bigyan sila ng pagkakataong mag-usap. Bagamat doktor at clone lamang ang ugnayan nila, may umiiral pa ring sagradong bigkis ng pagiging mag-ina sa pagitan nila. Sinabi ni Dr. Han na muli niyang makikita si Sungjun matapos niyang tapusin ang mga kinakailangang gawain. Matapos makatanggap ng tawag mula sa ospital, kinailangan niyang magpaalam sa kanyang anak at umuwi. Hindi nagtagal, dumalaw rin si Dukchon sa kanyang anak. Nagdala si Mireille ng masasarap na pagkain para kay Ju-ae. Habang nakikita nilang masayang nakangiti si Ju-ae, biglang may naalala si Sungjun lumabas na may isa pang taong clone ng orihinal na doktor. Tila labis na minahal ni Dr. Sungjun ang munting batang ito. Tinawag niya itong Johai. Agad na tumawag si Sungjun upang ipaalam ito kay Dukchon.
Samantala, si Yung-sik, sangalan ni Dukchon, ay nagsimulang mag-imbestiga sa dating assistant na nagtrabaho para kay Dr. Sung-jun. Bukod dito, inayos ni Yung-sik ang isang pagpupulong kay Assistant Cha. Isinalaysay ni Assistant Cha na noong kasagsagan ng tagumpay ng karera ni Dr. Sung-jun, bigla na lamang itong nawala na parang bula, walang iniwang bakas. Ibinunyag din niya na minsang nagkaroon si Dr. Sung-jun ng isang anak na babae na may acute leukemia. Palagi raw nagsikap ang doktor na makahanap ng bakuna upang mapagaling ang kanyang anak. Ngunit ngayon, sa alaala ni Sung-jun, muling lumitaw ang imahe ni Jo-hai. Nang pagdugtong-dugtungin ang lahat ng impormasyong ito, nagpasya si Dukchon na magsiyasat pa ng mas malalim. Ayon sa mga natuklasang tala, namatay si Jo-hai sa edad na 2. Ngunit sa alaala ni Sung-jun, 4 o 5 taong gulang na si Jo-hai. Biglang naalala ni Dukchon ang sinabi ng lalaki kaninang umaga. Matapos ang 2 taong pagkalaglag, umampon si nurse na ng isa pang sanggol na babae at binigyan ito ng bagong pangalan, Mireille. Nang iugnay ang lahat, napagtanto ni Dukchon na si Mireille ang marupok na anak ni Dr. Sung-jun dahil nakatanggap siya ng bakuna, nakaligtas siya at nabuhay hanggang ngayon. Agad na tinawagan ni Dukchon si Dr. Han upang kumpirmahin ito. Tinanong niya kung personal ba niyang nakita ang bangkay ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, naglalakad siya kasama si Mireille. Nabigla si Dr. Han sa kakaibang tanong. Sinabi niyang nasa Amerika siya noon at balita lamang mula sa kanyang asawa ang natanggap niya tungkol sa pagkamatay ng kanilang anak. Nagtaka siya kung bakit biglang binuksan ni Dukchon ang napakasakit na usaping iyon. Sumagot si Dukchon na maaaring natagpuan na niya ang kanyang anak, na buhay pa ito. At ang batang iyon ay si Mireille. Biglang may rumaragasang motorsiklo papunta sa kanila. Walang pag-aalinlangan, itinulak ni Mireille si Dr. Han palayo. Hindi na siya nakaiwas, si Mireille ang direktang nabangga ng motorsiklo. Ang salarin ay isa sa mga tauhan ni Yuri. Nais ni Yuri na alisin si Dr. Han upang hindi na ito makapagpatuloy sa pananaliksik ng bakuna na maaaring makapagliligtas sa kanyang ama. Sa totoo lang, hindi niya mahal ang kanyang ama. Ang tanging hinahangad niya ay ang mana ng kumpanya. Agad na isinugod sa ospital si Mireille. Hagulgol sa dalamhati si Dr. Han na pagtantong ang muling pagkikita nila ng kanyang anak ay nagdala lamang ng panganib. Inihayag ng surgeon na namahala sa operasyon na malubha ang pinsala ng karamihan sa mga panloob na organs ni Mireille. Bukod dito, nagkakaroon siya ng internal bleeding, kaya kinailangan ni Dr. Han na ihanda ang sarili sa pinakamasamang maaaring mangyari. Para itong punyal na tumusok sa kanyang puso. Walang sinuman ang umasa na mangyayari ito kay Mireille. Samantala, nalaman ni Chairman San na lihim na pinaplano ng kanyang anak ang pagpatay sa kanyang doktor. Galit na galit siya at agad na iniutos sa kanyang mga tauhan na patahimikin ang salarin. Ang tauhan ay nasa istasyon ng pulisya kasama si Dukchon at unay mariing itinatanggi ang anumang pananagutan. Ngunit sinabi ni Dukchon na tiyak na ipapapatay siya ng kanyang mga nakatataas dahil sa kapalpakan. Ang tanging paraan upang mailigtas ang sarili ay ang makipagtulungan sa pulisya. Nang marinig ito, nagsimulang mag-atubili ang tauhan. Ngunit dumating si Prosecutor Choi. Inutusan niya si Dukchon na isuko sa kanya ang tauhan. Sa totoo'y nais niya itong gamitin upang makuha ang tiwala ng chairman. Samantala, isang himala ang naganap sa silid ng ospital, mabilis na gumagaling ang katawan ni Mireille. Ang mga pumutok na panloob na organs niya ay kusa ng naghihilom. Tila lahat ito ay dahil sa orihinal na bakunang nasa kanyang katawan. Lalong umasa si Dukchon na maililigtas niya ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, hindi na nakapaghintay si Dr. Han at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ina ni Mireille doon mismo. Labis itong ikinagulat ni Mireille. Umalis ang dalawa, iniwan sina Mireille at ang kanyang ina na magkasama. Habang labis pang nahihiya si Mireille, naging maalaga at mapagkalinga ang kanyang ina. Hindi inaasahan, nakatanggap ng tawag si Dr. Han mula kay Sung-hon. Matapos magtakda ng isang pagkikita, labis na nabahala sina Sung-jun at Mireille para sa kanilang ina. Ngunit nagtitiwala si Dr. Han na hindi siya sasaktan ni Sung-hon. Kaya nagpasya siyang sumama kay Sung-jun patungo sa tagpuan. Sa daan, hinarang siya ni Dukchon. Gusto lamang niyang tanungin si Dr. Han tungkol sa bakuna. Ngunit hindi sinasadyang nasaksihan ito ni Sung-hon. Inakala niyang ipinagkanulo siya ng kanyang ina at nakikipagsabwatan kay Dukchon. Mula sa kanilang usapan, nalaman ni Sung-hon na si Mireille ang pinagmulan ng orihinal na bakuna. Kaya tinawagan niya ang kanyang ina upang magtakda ng pagkikita sa ibang lugar, ngunit isa pala itong bitad. Ang tunay niyang layunin ay ilayo ang lahat upang makidnap niya si Mireille. Hindi sinasadyang nasaksihan ito ng direktor ng ospital na napagkamalan si Sung-hon bilang si Sung-jun. Pinuntahan niya ang ward upang tingnan si Ju-ae. Sa pagkakataong iyon, sinabi niya kay Dukchon na inilabas daw ni Sung-jun si Mireille upang magpahangin. Nang marinig ito, agad nakaramdam ng masamang kutob si Dukchon. Mabilis siyang humabol at sabay na ipinaalam kay Sung-jun ang nangyayari. Sa parking garage, inabutan ni Dukchon si Sung-hon. Nag-agawan at nagbuno ang dalawa. Ngunit di nagtagal, hindi na nakasabay si Dukchon kay Sung-hon. Itinutok sa kanya ang baril. Sa sandaling iyon, dumating si Dr. Han. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang anak, dahilan upang mag-alinlangan ito. Itinutok ni Sung-hon ang baril kay Mireille upang takutin ang kanyang ina. Alam ng ina na dumanas ng matinding kalupitan ang kanyang anak sa mga panahong iyon. Ramdam din niyang may bahagi siyang pananagutan. Kaya handa siyang tanggapin ang anumang parusang ipataw ng kanyang anak. Dahan-dahang lumapit ang ina sa baril ng kanyang anak. Kasabay nito, si Sung-jun, na labis na nag-aalala para sa kanyang ina, ay unti-unti ring lumapit. Dahil dito, nagpanik si Sung-hon. Kinalabit niya ang gatilyo at itinutok ang baril sa kanyang nakababatang kapatid. Ngunit agad na humarang ang kanyang ina upang protektahan si Sung-jun, kaya siya ang tinamaan ng bala at bumagsak sa bisig ng kanyang anak.
Nagising si Mireille sa putok ng baril at napasigaw sa pangalan ng kanyang ina. Ngunit wala na itong malay. Hindi matanggap ni Sung-hwan na siya mismo ang bumaril at pumatay sa kanyang ina. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi tumakas bago dumating ang mga kasamahan ni Duk-chon. Hinabol nila si Sung-hwan, ngunit nawala ang bakas nito sa isang sangandaan. Sa sandaling iyon, tumawag ang pulisya upang iulat na muli na namang dinukot si Mireille. Lumabas na alam ni Chairman San ang kahangahangang paggaling ni Mireille at agad niyang pinaghinalaan na siya ang nagtataglay ng orihinal na bakuna. Dahil dito, iniutos ng chairman sa kanyang mga tauhan na tambangan ang silid ng ospital. Nawalan ng malay ang mga pulis at muling dinala si Mireille. Sa puntong iyon, si Sung-jun na lamang ang naiwan sa basement, yakap-yakap ang katawan ng kanyang ina. Nang makabalik si Duk-chon, huli na ang lahat. Mula sa kamera ng elevator, nakilala ni Sung-jun si Mr. Park, isang tauhan ng kumpanyang parmasyutiko. Mariing hinimok ni Duk-chon ang tauhan ni Yuri na umamin upang mailigtas ang sarili nitong buhay. Sa wakas, inamin ng tauhan na si Yuri ang utak sa likod ng pagpatay kay Dr. Han. Agad namang inaresto ng mga tauhan ni Duk-chon ang mayamang tagapagmana. Nabahala si Chairman San na makasisira sa reputasyon ng kumpanya ang pagkakaaresto sa kanyang anak. Kaya agad siyang nakipag-ugnayan sa punong taga-usig upang humingi ng tulong sa pag-aayos ng kaso. Ngunit si Sung-hwan ang sumagot ng telepono. Lumabas na nakilala ni Sung-hwan ang punong taga-usig bilang taong dumukot sa kanya at sa kanyang ina ilang taon na ang nakalipas. Ngayon, nais ni Sung-hwan na pagdusahan ng punong taga-usig ang parehong masakit na pagpapahirap na dinanas niya noon. Dahil hindi na makontak ang punong taga-usig, napilitan si Chairman San na humingi ng tulong kay Prosecutor Choi. Bago pa man siya makaalis ng bahay, dumating si Duk-chon. Muli niyang iminungkahi ang pakikipagtulungan kay Prosecutor Choi, ililigtas niya si Yuri, at ililigtas naman ni Duk-chon si Mireille. Ngunit hindi basta-basta palalampasin ni Chairman San si Mireille dahil alam niyang ito ang susi sa kanyang kaligtasan. Gayunman, mas matalino si Prosecutor Choi kaysa sa inaakala niya. Nagkunwari siyang kakampi ng chairman upang makuha ang tiwala ng graver nito. Doon niya nalaman ang tungkol sa isang lihim na laboratorio ng pananaliksik sa labas ng lungsod. Bukod dito, nakuha rin niya ang access card papunta sa laboratoryong iyon. Matapos makuha ang card, pinalaya ni Duk-chon si Yuri, gaya ng kanilang napag-usapan. Napakasama na ng kalagayan ni Ju-ae, maaari siyang mamatay anumang oras. Kaya halos wala ng oras sina Duk-chon at Sung-jun kinailangan nilang magmadaling pumunta sa laboratorio ng pananaliksik. Samantala, nakagapos ang mga kamay at paa ni Mireille. Binuksan ni Chairman San ang kabaong at ibinunyag ang walang lamang katawan ng kanyang ama. Sa labas, nakapagpalit na sina Sung-jun at Duk-chon ng unipormeng doktor. Hawak nila ang mga access card na ibinigay ni Prosecutor Choi, kaya madali silang nakapasok at palihim na bumaba sa basement. Kailangan nilang kumilos ng mabilis dahil nalalapit na ang panganib. Sa daan pa uwi, nagsuka ng dugo si Chairman San at napilitang bumalik agad sa laboratorio upang magpa-injection ng stem cell. Samantala, nakapasok sina Duk-chon at Sung-jun sa morgue. Ngunit nailipat na si Mireille sa ibang lugar. Batay sa kanyang alaala, binuksan ni Sung-jun ang takip ng kabaong. Ito ang kanyang orihinal na katawan. Paglabas nila, hindi inaasahang nakasalubong nila ang isang nurse na dating nakatrabaho ni Dr. Han. Tinulungan ng nurse si Mireille na makatakas, ngunit hinarang siya ng mga bodyguard ng chairman. Nakipagbuno sina Duk-chon at Sung-jun sa dalawang bodyguard at naitulak ang mga ito palayo. Pagbukas ng elevator, sinamantala nila ang pagkakataon, hinila nila si Mireille at tumakas. Nang muling bumukas ang mga pintuan ng elevator, bumungad sa kanila ang malawak na lobby at ang mismong labasan. Ngunit kinailangan pa rin nilang malampasan ang napakaraming gwardiya. Biglang inatake si Duk-chon ni Mr. Park. Sumugod din ang mga gwardiya upang agawin si Mireille. Sa kabutihang palad, dumating sa tamang oras ang mga kasamahan ni Duk-chon. Pinigilan nila ang mga gwardiya, kaya nagawang ilabas ni Sung-jun si Mireille. Isinugal ni Duk-chon ang kanyang buhay upang harangan ang baril ni Mr. Park. Sa sandaling maisakay nila ng ligtas si Mireille sa sasakyan, tinamaan si Duk-chon sa isang mahalagang bahagi ng katawan. Nais ni Sung-jun na bumalik upang iligtas si Duk-chon, ngunit itinulak siya ng iba papasok sa sasakyan at mabilis na umalis. Inalay ni Duk-chon ang kanyang buhay upang protektahan sina Mireille at Sung-jun, lahat ay ginawa niya para mailigtas ang kanyang anak. Kaya kailangang manatiling ligtas sina Sung-jun at Mireille. Sa panahong iyon, lalo pang lumalala ang kalagayan ni Ju-ae. Nang makita ito, nakiusap si Mireille sa doktor na agad na ilipat ang kanyang bone marrow kay Ju-ae. Samantala, nalaman din ni Chairman San ang nangyayari. Agad niyang iniutos sa kanyang mga tauhan na nakawin ang bone marrow ni Mireille. Narinig ito ni Yuri na nakaupo sa tabi niya at nagsimulang mag-isip. Kung tuluyang gumaling ang kanyang ama, hindi nito basta ibibigay sa kanya ang kumpanya. Kaya determinado siyang pigilan yon. Nang makita ni Sung-jun na hindi pa nagsisimula ang operasyon, hinanap niya ang direktor ng ospital upang alamin ang dahilan. Doon umamin ang direktor na siya'y tinakot at pinilit na ibigay ang bone marrow ni Mireille sa ibang tao. Gayunman, inatake ni Sung-hwan ang tauhan ni Chairman San sa daan at ninakaw ang lalagyan ng bone marrow. Nakuhanan ng kamera ang buong pangyayari. Alam na rin ni Sung-jun ang balak ng kanyang nakababatang kapatid. Sa ngayon, si Sung-jun na lamang ang makapipigil sa kanya. Humingi siya ng pampamanhid sa direktor at agad na nagtungo sa bahay ng kanyang kapatid. Sa sandaling ito, lubhang mahina na si Sung-hwan. Tinakot niya ang kanyang kuya gamit ang baril, binalaang huwag gagalawin ang bone marrow na kakapanakaw lamang niya. Matindi ang sakit na nararamdaman ni Sung-hwan, pisikal man o emosyonal. Pakiramdam niya, lahat ay makasarili, iniisip lamang ang sarili at patuloy siyang sinasaktan. Ngunit ngayon, kahit saglit lamang, si Sung-hwan naman ang naging makasarili at sinusubukan pa ng kanyang nakatatandang kapatid na agawin ang kanyang bone marrow.
Para kay Sunghon, katumbas nito ang pagnanakaw ng kanyang sariling buhay. Ipinaalala ni Sungjun sa kanyang kapatid na ang kanilang ina ay isinugal ang sariling buhay upang iligtas si Sunghon. Ginawa nito ang lahat para sa pananaliksik ng bakuna, upang maprotektahan ang dalawa niyang anak na natili siya sa kumpanyang parmasyutiko. At sa kasalukuyan, binubulag lamang si Sunghon ng mga kasinungalingan ng chairman. Sa totoo lang, marami pang taong nagmamahal kay Sunghon, kasama na si Sungjun bago pa man siya mawala ng alaala, palagi niyang hinahanap ang kanyang nakababatang kapatid. Pinayuhan ni Sungjun si Sunghon na kumalma muna dahil sa ngayon, kailangan nilang iligtas si Ju-ae. Kaunti na lamang ang oras nito. Pagkatapos noon, saka naman sila maililigtas. Ngunit wala nang pinagtitiwalaan si Sunghon. Bigla siyang inatake sa puso. Napilitan si Sungjun na turukan siya ng pampakalma upang mapigilan siya. Gayunpaman, hindi pa rin matagpuan ni Sungjun ang kahon ng bone marrow. Hindi inaasahan, dumating ang mga bodyguard ng chairman upang hanapin ang kahon at protektahan ang kapatid niya. Nagsinungaling si Sungjun at sinabing itinurok na niya ang bone marrow sa sarili niya. Dahil dito, dinakip si Sungjun ng mga bodyguard. Sa katotohanan, matagal nang nagkamalay si Sunghon. Napagtanto niya na isinugal ng kanyang kuya ang buhay nito upang protektahan siya. Ang kahon ng bone marrow ay nakatago pa rin sa ilalim ng trunk ng kotse. Nag-aapoy sa galit, sinalakay ni Sunghon ang himpilan ni Chairman San. Isa-isa niyang pinabagsak ang lahat ng bodyguard sa labas. Pagkatapos, sinalakay niya ang opisina ng chairman. Ngunit hindi man lang natakot si Chairman San sa baril na nakatutok sa kanya, sa halip, sinadya pa niyang udyukan si Sunghon. Sa puntong iyon, walang pag-aatubiling ibinunyag ni Sunghon na ang anak na babae ng chairman ang siyang pinakadesperadong gustong ipapatay siya. Nang sumugod ang mga bodyguard, mabilis na sinupil ni Sunghon ang chairman. Ngunit muli na namang ginamit ni Chairman San ang dati niyang taktika. Tinakot niya si Sunghon gamit ang pinakamahalagang tao para rito. Kung hindi niya ibibigay ang bone marrow, iuutos niyang kunin ang bone marrow ng kanyang kapatid. Tinignan ni Sunghon ang kanyang kuya na naghihirap sa kama ng ospital. Hindi niya napigilang balikan ang alaala ng sarili niyang masakit na nakaraan. Kaya muli na naman siyang napilitang sumuko kay Chairman San. Ngunit agad na sinira ng chairman ang kanyang salita. Iniutos niya sa mga tauhan na dalhin si Sungjun para gawing paksa ng pananaliksik at paghahanda sa paggawa ng bagong bakuna. Ngunit hindi nagpakita ng galit si Sunghon. Lumabas na may inihanda na pala siyang daan palabas para sa kanyang kuya. Hinayaan niyang ilabas ng mga bodyguard si Sungjun habang si Dukchon na nakaabang ay hinabol ang sasakyan ng mga ito. Matapos ang isang tensyosong habulan, nailigtas ni Dukchon si Sungjun samantala, dinala naman ni Sunghon ang bone marrow kay Mirei upang iligtas si Ju-ae. Sa kabila ng lahat ng pang-aabuso at sakit na dinanas niya, nanatiling mabuti ang puso ni Sunghon. Lumabas na matagal na pala silang nagplano ni Dukchon upang iligtas ang kanyang kapatid. Matapos magawa ang lahat, handa na si Sunghon na tapusin ang kanyang buhay, kasama si Chairman San, ang taong nagdulot ng lahat ng kanyang trahedya. Walang pag-aatubili, hiniwa niya ang ugat sa leg ng chairman gamit ang kutsilyo. Pagkatapos nito, siya naman ay tinamaan ng bala sa katawan. Bago tuluyang mamatay, naalala ni Sunghon ang imahe ng kanyang kuya, isang huling aliw sa kanyang puso. Ang kanyang kamatayan ay nagligtas ng maraming buhay. Sa huli, lahat ng sangkot sa kaso ng kumpanyang parmasyutiko ay naaresto at nagbayad sa kanilang mga kasalanan. Sa wakas, tuluyang gumaling si Ju-ae. At ang lahat ay dumalaw upang magbigay pugay kay Sunghon. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.